Ay nako, miss. Kung wala kang kasama, hindi ka namin uunahin dito. Puro problema na ngang ospital, dadagdagan mo pa ng anak na walang ama. Sigaw ng nurse habang pinipilit tumayo si Lia. Nanginginig at halos hindi na makahinga sa sakit. Nagbulungan pang ibang pasyente. Ayan na naman, buntis ang walang tatay. Mukhang katulong pa yata. Habang umiiyak si Lia sa stretcher, dumaan ang bagong duty na doktor, si Dr. Evan. Saglit siyang natigilan ng igalaw ng nurse ang kumot at lumitaw ang balat sa binti ni Lia. Napakuyom ang kamao niya. Hindi. Imposible. Siya ba to? Tahimik ang gabi sa probinsya nang umalis si Lia para sundan ang pangarap na hindi niya sigurado kung tunay bang kanya o kung pangarap lang ng pamilya niyang umaasa sa kanya. 2 buwan pa lang mula nang dumating siya sa Maynila at ngayon ay katulong na siya sa mansyon ng pamilya Alcaraz. Pag-aari ng batang CEO na si Evan Alcaraz, kilala bilang henyo sa negosyo at masungit sa personal na buhay. Sa unang tingin pa lang, halata na kaiba ang mundo ng mansyon kumpara sa mundong kinalakhan ni Lia. Makinis ang sahig, mamahalin ng chandelier at pati hangin parang sampagitang amoy. Pero ngayong gabi, amoy alak, tawa at malakas na tugtog. May malaking party kasi sa celebration ng panalo sa multi-million deal ng kumpanya. Bilang bagong katulong, ramdam ni Lia ang kaba. Huwag kang tatanga-tanga. Boses ng headmaid kaninang hapon. VIP lahat ng bisita. Bawal magkamali. Pero kahit natakot, maingat siyang gumalaw. Nagliligpit ng baso. Naglalakad ng tahimik. Nakayuko para hindi mapuna. Sa kabilang banda, si Evan naman ay halos hindi na makilala ang sarili ngayong gabi. Nasa gitna siya ng mga kaibigan at business partners. Hawak ang baso ng red wine na hindi na mabilang kung pang ilan. Naghalo ang pagod, stress at alak sa dugo niya. 2 buwan na rin mula na makipaghiwalay siya sa ex-girlfriend niyang si Maurice. Isang babaeng maganda, elegante, pero punong-puno ng drama at kompromiso. Kahit tapos na sila, malinaw pa sa mata ni Evan ang mukha ng dating minahal. "Bro, relax," sabi ng isa niyang kaibigan. "Tonight is your night. You deserve this." Ngumiti naman si Evan, pero malamig. "Yeah, I guess." Habang pabagsak ng pabagsak ang linya ng alak sa baso niya, unti-unti namang bumibigat ang ulo niya. Napapapikit siya, napapasandal. Nakatingin siya sa paligid, pero parang lumalabo na ang mga tao. Habang nagliligpit si Lia sa mga platong iniwan sa balcony, lumapit si Maris, ang ex sakay ng mataas na takong at may daladalang mamahaling clutch. Hindi pa rin siya sanay sa presyong ngiti nito. "Ay, ikaw yung bagong katulong, di ba?" Tanong ni Maris na may tinging sinusukat siya mula ulo hanggang paa. "Opo, ma'am." Sagot niya naman ng mahinahon. "Huh, no wonder." Bulong nito, pero sapat para marinig ni Lia. "Ma'am?" "Wala," ngisi ni Maris. "Ang galing lang, may kahawig ka pala." Hindi na sana papansinin ni Lia pero agad niyang narinig si Evan mula sa loob. "Maris?" Tawag ni Evan na medyo garalgal. Mabilis namang lumingon si Maris. Tumingala na parang nagmamadali. "Ah, not again." Bulong niya bago umiwas at naglakad palayo. Andoon pa rin si Lia, nakayuko, hawak ang tray, at sa malabong paningin ni Evan, sa distansya at sa ilaw ng chandelier na tumatama sa mukha niya, si Lia ang naaaninag niyang mukha ng babaeng mahirap niyang kalimutan. "Maris?" Mahinang tawag ni Evan habang papalapit. Biglang hinawakan niya ang pulso ni Lia. Nagulat naman si Lia. Napaatras pero bago pa siya makagalaw, hinila na siya ni Evan papasok ng hallway. "Sir? Sir Evan, ano pong..." Pero wala nang boses na nakarating kay Evan. Nakalalasing ang alak. Malabo ang mundo at hindi niya marinig ang pagkapog ng dibdib ni Lia sa kaba. Hinila niya ito papasok sa guest room, yung mismong kwarto na hindi dapat papuntahan ng kahit na sino ang kasambahay.
Pagkapasok nila, isinara ni Evan ang pinto sa likod. Parang sumikip ang lungga ni Leah. Ang lamig ng aircon, pero pinagpapawisan siya. "Sir, please, mali po ito." "Maris," bulong ni Evan habang magkahalong lungkot at kalasingan ang nakaukit sa mukha niya. Hinawakan niya ang braso ni Leah. Dahan-dahan, parang may pinangangalagaan. Pero may lakas na hindi niya namamalayan. "Sir, hindi ako Hindi niya na natapos ang pangungusap. Hindi ito eksena ng kagustuhan. Hindi ito romansa. Hindi ito mutual. Ito ay gabing puno ng pagkalito, pagkakamali at takot na hindi mabigkas ni Leah. Ginawa niya ang lahat para hindi lumala ang sitwasyon. Pero sa sobrang hiya, takot at pagkaalipin sa ideyang baka masira ang pangalan ng amo niya, na nahimik siya. Nilamon ng lungkot ang sigaw na dapat sana'y lumabas. Umiyak siya ng tahimik. Tinikom ang bibig. Nanginginig. Sunod-sunod na, "Please." Pero pabulong. Halos walang hangin. At sa gitna ng lahat ng to, si Evan ay nakapikit. Lutang, nakulong sa maling akala at basag na alaala ng nakaraan. Hanggang sa tuluyang bumagsak ang katawan niya sa kama. Pagod, lasing at wala ng malay. Pag-alis ni Leah, huminto ang mundo ni Leah. Ilang minuto siya nakaupo sa gilid ng kama. Iyakap ang sarili, hindi makapagsalita. May kirot sa loob niya na hindi kayang ipaliwanag ng kahit sino ang salita. Hindi niya alam. Lasing siya. Hindi niya alam. Paulit-ulit niyang bulong habang humihikbi. Pag-angat niya ng tingin, nakatulog na si Evan. Malalim. Walang kamalay-malay at walang ideya kung anong bangungot ang iniwan niya sa puso ng babaeng nasa tabi niya. Tumayo si Leah ng dahan-dahan. Nilapitan niya ang salamin. Wala siyang make-up, pero ang itsura niya ay parang nabulabog na mundo. Kinuha niya ang kumot sa kama. Ibinalik sa maayos na tiklop at lumingon ulit sa lalaking natutulog. Hindi niya alam kung dapat ba siyang magalit, matakot o umiyak pa. Ang alam lang niya, kailangan niyang umalis sa kwartong iyon bago pa sumikat ang araw. Lumabas siya ng walang tunog, inayos ang damit, pinunasan ang muka at naglakad pabalik sa servants' quarters, bitbit ang isang lihim na hindi niya alam paano bubuhatin habang buhay. Sa likod niya nananatiling tahimik ang mansyon. Walang nakakaalam, walang nakakakita. At sa unang pagkakataon mula nang dumating siya sa Maynila, pakaramdam ni Leah, mas malayo pa siya ngayon sa tahanan kesa noong umalis siya ng probinsya. Masakit ang batok, mabigat ang ulo. Para siyang binagsakan ng malaking bato ng pagmulat niya ng mata kinabukasan. Si Evan ay nakahiga pa rin sa kama ng sarili niyang guest room. Hindi niya maalala kung paano siya napunta doon. Huling natatandaan niya ay nasa party siya. May hawak na alak at kausap ang mga business partners. Pagkatapos noon ay putol. Napairis siya sa sakit ng sentido. Tumingin sa paligid. "Bakit andito ako?" Bulong niya. Aminado siyang hindi siya madalas malasing, pero kagabi, parang sumobra ang lahat. Hindi niya mapagsama-sama yung mga alaala. May mga flash, mga tunog, may babae. May luha, hindi siya sigurado. Umupo siya, dahan-dahan, hawak ang gilid ng ulo. At doon pumasok ang unang malinaw na peraso ng gabing nagdaan. Isang binte, balat sa legs. Isang babae na hindi makapagsalita. Napakuyom siya ng kamao. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa biglang kaba. "Who was she?" Bulong niya. Hindi niya matandaan ang mukha. Hindi niya matandaan ang boses. Pero yung balat sa legs, yun, ang pinakalumalabas sa utak niya. Mukhang pamilyar, pero hindi niya mahanap sa memorya kung kanino. "Maris?" Tanong niya sa sarili. Pero alam niyang hindi. Kilalang kilala niya ang bawat detalye ng itsura ng ex niya. At siguradong wala itong balat sa kanan na itsura, kagaya ng nasa alaala niya. Then, sino? Napahawak siya sa mukha niya. Parang gustong burahin ang putol-putol na larawan sa utak niya. Hindi siya mapalagay. Ayaw niyang isipin ang masamang posibilidad, pero lalong ayaw niyang mabuhay sa kawalan ng sagot. Habang bumababa siya ng hagdan, ramdam niya ang tensyon sa katawan. Gusto sana niyang tanungin ang mga tao sa bahay kung may nakita ba silang kakaiba kagabi.
Pero paano? Anong sasabihin niya? Excuse me, may nakita ba kayong babaeng may balat sa legs? Hindi pwede, nakakahiya. At kung maliman siya, baka magmukha siyang baliw. Pagdating niya sa dining area, andon ang headmaid na si Yaya Thelma. Nag-aayos ng mesa. Ngumiti ito ng magalang. Good morning, sir. Tumango naman si Evan. Good morning. Pero napahinto siya na mapansin niya ang isang figurang papalapit. Nakayuko habang may dalang tray ng mga baso. Si Leah. Maputla, tahimik. Para bang naiilang humakbang malapit sa kanya. Hindi niya tiningnan ng diretso si Evan. Pero halatang iniiwasan ng kahit anong eye contact nito. Hindi niya alam kung bakit. Pero nakaramdam siya ng kakaibang kirot sa dibdib. Familiar. Katulad ng naramdaman niya sa panaginip kagabi. Kung panaginip nga ba iyon? Leah? Tawag niya na halos hindi niya napansin na nasabi niya ang pangalan. Napahinto naman ang dalaga, pero hindi sumagot. Dahan-dahan lang siyang tumingin sa direksyon ni Evan, pero hindi umabot ang isang segundo. Iniwas din niya agad ang tingin. Nagpatuloy siya sa paglalakad. At doon mas lalo pang nalito si Evan. Umupo si Evan sa mesa at sinubukang kumain, pero wala siyang gana. Hindi mawala sa isip niya ang boses ng babae kagabi. O kung boses nga ba talaga yon? Parang umiiyak. Parang nanginginig. Pero bakit? At bakit may tindig si Leah na parang kilala niya? Nakailang ulit siyang sumulyap sa kanya habang nagtatanggal ng mga silverware. Napapailing si Evan sa sarili. Ano ba tang iniisip ko? Pero hindi mawala ang pakaramdam. May kung anong koneksyon ang mukha ni Leah sa gabing yon. Hindi niya alam kung bakit. Pero parang may mali sa kanya. Parang may tinatago. Pagkatapos ng almusal, dumiretso si Leah sa kusina. Agad siyang sumandal sa pader. Hinihimas ang dibdib pababa. Sinusubukang pakalmahin ang sarili. Hindi siya makatingin kay Evan kanina. Hindi niya kayang harapin ang lalaking. Kahit hindi niya sinisisi, ay nagpabago ng takbo ng buhay niya nang hindi niya ginusto. Hindi pa niya alam noon. Pero mula sa araw na yon, hindi na talaga magiging pareho ang mundo niya. Okay ka lang? Tanong ni Joy na isa pang katulong. Ginitian niya lang ng pilit. Oo, pagod lang siguro sa party kagabi. Parang ang putla mo ah. Napayuko si Leah. Okay lang ako. Pero sa likod ng isip niya, paulit-ulit ang tanong. Naaalala kaya niya? Alam kaya niya? Kilala niya kaya ako kagabi? Samantala, nasa opisina naman si Evan. Sa library ng mansyon. Nagbubukas ng laptop pero hindi makapag-focus. Lahat ng iniisip niya pabalik-balik na imahe. Isang babae, tears, silence, at yung balat sa legs. Bumuntong hininga siya ng malalim. Hindi ako sigurado, pero may nangyari kagabi. I know it. Pero kanino? Hindi niya kayang direktang tanungin si Leah. Paano kung mali? Paano kung ma-offend siya? O mas malala, paano kung wala talaga siyang kinalaman? Thelma knocked on the door. Sir, ready na po yan sa schedule ninyo? Tumango si Evan. Yes, thank you. Pero bago pa tuluyang makaalis ang yaya, tinanong niya. Thelma, may napansin ka bang unusual kagabi? Napakunot na ang babae. Unusual sir? Like ano po? Pinili niyang umiti ng casual. Nothing, never mind. At doon niya naramdaman ang kahihiyan sa sarili. CEO siya. Maraming tao ang sumusunod sa kanya. Pero ngayon may nangyaring hindi niya maalala ng buo. Para siyang batang nagtatago. Hapon na makasalubong niya si Leah mula sa hallway. Nakayuko ito nagdadala ng mga nilabang kortina. Gusto sana niyang magsalita. Mag-hi kahit papaano. Kahit simpleng, are you okay? Pero nang magtama ang mata nila ng kalahating segundo, nakita niyang parang nanlamig ang mukha ng babae. At mabilis itong umiwas ang tingin. Halos nagmamadali sa paglalakad. Para bang takot na takot. O nahihiya. O may malalim na dahilan. Napahinto si Evan. Why does she look like she's avoiding me? Hindi siya sanay na walang sagot sa mga tanong niya. Pero sa pagkakataong ito, wala siyang lakas ng loob na magtanong.
Pagbalik sa kwarto, napatingin muli si Evan sa pinto ng guest room sa kabilang hallway. Tumayo siya roon, tinitingnan ang doorknob. Parang gusto niyang buksan para lang maalala ng nangyari. Pero hindi niya ginawa. Imagination ko lang ba lahat? Bulong niya sa sarili. Or did something actually happen? At doon niya na-realize, takot din siya. Takot malaman ang totoo. Takot na mali siya. Takot na tama siya. Sa labas ng mansyon habang papalubog ang araw, lumabas si Leah sa garden para magwalis. Sinusubukang pag-aane ng dibdib sa hangin. Pero sa bawat pagwalis niya, parang lalong mabigat ang ambon ng alaala kagabi. Masakit, nakakahiya, nakakapanlungkot. At kahit hindi niya gustong sisihin si Evan, hindi niya rin kaya makita ang mga mata nito. Nang hindi napapaalala ang nasaktan siya, napahawak siya sa dibdib niya. Ang matay namumula. Huwag mo na isipin, bulong niya sa sarili. Trabaho lang, mag-move on ka para sa pamilya mo. Pero sa loob-loob niya, sana makalimutan niya. At sa kabilang bintana, hindi niya alam si Evan ay nakatingin din sa kanya. Litong-lito at hindi makapagpahinga. Lumipas sa mga sumunod na araw sa mansyon na parang may mahinang bagyong dumaan gabi-gabi. Wala namang lantad na problema, pero ramdam ang ibang klase ng bigat sa hangin. Parang may usok na hindi makita pero hindi rin maalis. Si Leah na dating masigla at maagap sa bawat gawain, ngayon ay tahimik at laging nakayuko. Kapag tinatawag ng ibang kasambahay, mabilis sumasagot. Pero kapag naririnig niya ang yabag ni Evan, para siya nagiging estatwa, hindi makagalaw, hindi makahinga, at hindi makatingin. Sa loob ng mansyon, halos lahat ng staff napansin ang kakaibang pag-iwas niya. Pero walang nagtanong, walang gustong makisawsaw. Sa ganitong bahay, ang motto ay simple, mind your own business. Sa kabilang banda, si Evan ay mas lalong napapaisip. Minsan kapag bumababa siya para uminom ng tubig, nakikita niya si Leah na nagwawalis sa hallway. Mabilis itong umiilag. Papasok sa pinakamalapit na kwarto o sa likod ng pinto. Para bang takot na takot siyang masilayan. At doon nagsisimula ang mga tanong. May nagawa ba ako sa kanya? Alam ba niya ang nangyari kagabi? Or siya ba talaga yung babae sa alaala ko? Hindi niya masabi ng diretso. Pero bawat pag-iwas ni Leah ay parang maliit na kumpirmasyon sa isang hinalang ayaw niyang buuin. Isang hapon, inutusan niya si Thelma na tumingin sa mga bagong papeles sa dining area. Paglapit niya, nandun si Leah. Nag-aayos ng mga kubyertos. Nagsalubong ang mga mata nila sandali. At sa sandaling iyon, parang tumigil ang mundo. Pero agad ding tumalikod si Leah. Namutla, halos mabitawan ang hawak. Sorry po, bulong niya. Sabay pikit ng ilang segundo bago tuluyang lumayo. Hindi naman nakapagsalita si Evan. Hindi niya alam kung bakit siya nakaramdam ng kakaibang sindak. Hindi niya ito kilala ng personal. Pero may hugot ang pagkailang ng babae. Parang may hinuhugot na nangyari. Parang may tinatago. Sa mga gabing sinusubukang matulog ni Evan, hindi siya dinadalaw ng pahinga. Sa halip, sunod-sunod ang parehong panaginip. Isang babae, hindi niya makita ang mukha, umiiyak, tahimik. May kumot at bawat paggalaw nito, sumisilip ang balat sa legs. Hindi niya alam kung bangungot ba o alaala. Hindi niya alam kung totoo ba o gawa lang ng guilt. Pero isang bagay lang ang malinaw. Pare-pareho ang detalye ng balat. Pagmulat niya, lagi siyang hingal. Tapos bigla niya maiisip si Leah. Pero bakit siya? Hindi niya kilala ang babae sa panaginip. Pero may bigat na kasing gaan ng hinala. Hindi pwede. Bulong niya minsan habang nakaupo sa kama. Hindi pwedeng siya yon. Baka hallucination lang talaga. Pero bawat araw na umiilag si Leah, mas lalo siyang nababahala. Isang umaga, bumaba si Evan ng mas maaga sa normal. Wala pang ibang staff maliban kay Leah na nagtatanggal ng mga bote ng juice sa refrigerator. Nagulat naman ito nang makita siya. Sir, good morning. Halos pabulong nitong bate. Good morning. Sagot naman niya na simple lang
pero may halong pangingilate sa boses. Napakapit si Leah sa hawak, parang na-estatwa, parang gusto niyang mawalan sa sariling anino. Naglakad si Evan papuntang counter, kunwari naghahanap ng tubig, pero sa totoo lang, tinitingnan niya ang paggalaw ni Leah mula sa gilid ng mata. Napansin niyang muli ang nanginginig na kamay nito habang nagbubukas ng bote. Napansin niya ang pagdikit ng baba nito sa dibdib, signaling fear, not respect. At napapansin niya ang pag-iwas nito sa tingin habang lumalapit siya. Leah? Tawag ni Eva na hindi niya napigilang sabihin. Natigil naman ito. Tumingin sandali, pero agad ding lumihis. Sir? Are you okay? Tanong niya. May kaunting pag-aalinlangan. Para bang ayaw niyang maging invasive pero hindi rin niya kayang hindi itanong. Opo, okay lang po ako. Mabilis sa sagot ng babae. Sabay gapang ng kaba sa mukha. Hindi na nag-follow up si Evan. Ramdam niya hindi pa iyon ang tamang oras. Pero mas lalo lang siyang nadehado sa sariling isip. Kinahapunan, paglagay ng bagong bulaklak sa living room ang isang kasambahay. Si Evan pauwi na galing opisina. Dumaan sa sala. Nandoon si Leah, nag-aayos ng mga unan. Paglapit niya, napaatras agad ang babae. Halos mabangga ang side table. Sorry po. Mahina nitong sabi sabay galaw palayo. Hindi niya alam kung ano ang dapat na sabihin. Hindi siya sanay sa ganitong sitwasyon. Isang tao sa mismong bahay niya ang tila takot sa kanya. Hindi niya alam kung sino nga ba ang dahilan. Pero bawat segundos na iniiwasan siya ni Leah, mas sumalaki ang tanong sa utak niya. Bakit? Bakit parang bigla siyang natatakot sa akin pagkatapos ng party? May nalaman ba siya? May nakita? At pagbalik niya sa kwarto, bumalik ang panaginip. Parehong balat, parehong luha. At doon niya sinimulang tanungin ang sarili ng mas seryoso. Bakit si Leah pumapasok sa isip ko? Hindi naman siya mapaghinala na tao. Hindi rin siya basta-bastang nag-a-assume ng masama. Pero may mga sandaling nakakalito. Tulad ngayon, habang nakaupo sa sariling opisina sa mansyon, hawak ang isang folder. Hindi niya maiwasang magmuni-muni. Kung hindi si Maris ang babae kagabi, he swallowed hard. Then who? Hindi niya masabi kahit sa sarili niyang isip ang kanyang hinala. Parang masyado itong imposible. Parang masyado itong nakakahiya. At kung totoo man, ano ang dapat niyang gawin? Naglakad siya papuntang bintana. Pinagmasdan ng garden kung saan nandoon si Leah. Nagdidilig, nakayuko, tahimik. At kahit malayo siya, ramdam niyang iwas na iwas ito. Hindi takot sa trabaho, hindi takot sa pagkakamali. Ibang uri ng takot. At hindi niya alam kung paano ang haharapin. Samantala si Leah naman ay halos hindi na makatulog sa kaba. Sa tuwing nakikita niya si Eva, napapabilis ang tibok ng puso niya. Hindi dahil sa admiration, kundi dahil sa trauma na ayaw niya nang balikan. Sa bawat pag-iwas niya, mas lalo niyang nararamdaman ang matinding bigat ng lihim na dala niya. Ayaw niyang mapahiya si Evan. Ayaw niyang masira ang pangalan niya. Ayaw niyang mawala ang trabaho. Ayaw niyang malaman ng kahit sino ang nangyari. Kaya mas pinili niyang umiwas, tumingin sa sahig, tumahimik. At sana, hindi niya maalala. Pero natatakot siya dahil pakiramdam niya, nagsisimula na. Pagkatapos ng hapunan, nakasalubong ulit ni Evan si Leah sa hallway. Si Leah, dala ang mga labahin, agad na umiwas sa gilid. Ngunit hindi niya maiwasang tumingin pabalik. At doon sa ilang segundo lang, nagkatinginan silang dalawa. Walang salita, walang tanong, pero may bigat. Parang parehong may hinuhulaan pero parehong ayaw marinig ang sagot. Hindi mapakali si Evan sa mga araw na lumipas. Kahit abala siya sa trabaho, board meetings, revisions ng bagong expansion plan, investors calls, nakaipit sa utak niya ang lumulutang na larawan ng babae sa gabi ng party. Hindi mawala ang tanong, sino siya? At bakit tila kabadong-kabado si Leah tuwing nandyan siya? Para aliwan ang sarili o baka para lang makalimot.
Pumayag si Evan sa imbitasyon ng business partner niya para umattend ng isa pang gathering. Isang cocktail party. Classy, tahimik, walang masyadong lasingan. Malayo sa magulong party sa mansyon niya. Siyempre, andoon ang ex niyang si Maurice. Nakasalampak si Maurice sa sofa. Elegant at flawless. Parang walang bahid ng kahit anong imperfection. Nang lumapit si Evan ay ngumiti ito. "Oh, hi, Evan. Finally, you decided to show up." May halong biro pero may kislap ng pag-asam sa mata. "Yeah, just needed fresh air." Sagot niya pero half-meant. Habang nag-uusap sila, hindi niya maiwasang mapatingin sa legs si Maurice. Nakaslit ang navy blue silk dress niya, kaya litaw ang makinis itong binte. Walang kahit anong marka, walang kahit maliit na balat. Eksaktong kabaliktaran ng alaala niya. At doon siya mas lalong narito. Bumigat ang balikat niya. Kung hindi si Maurice, sino ang babaeng kasama niya nung gabing yun? Bakit may memory siya ng umiiyak na babae kung wala naman siyang maalalang mukha? Hindi niya alam kung napansin ni Maurice pero nagtanong ito. "Are you okay? Parang lutang ka." "Hindi. I mean yes, I'm fine." Sagot niya na halata namang hindi. Pero hindi siya fine. Hindi talaga. Pagbalik sa mansyon, pag-uwi niya, tahimik ang bahay. 12:00 na ng gabi. Halos tulog na ang buong staff. Naglakad siya papunta sa kwarto pero huminto sa tapat ng guest room. Yung mismong kwarto kung saan nagbago ang lahat. Hindi niya binuksan, tinitigan lang niya ang pinto. Parang naghahanap ng sagot sa kahoy. Mga ilang segundo siya nakastare. Tumunog ang relo niya, nag-vibrate, pero hindi niya pinansin. Hindi niya alam kung bakit, pero sa tuwing dumadaan siya rito, may mabigat na pakiramdam sa dibdib niya. Parang may dapat siyang malaman, pero hindi niya kayang harapin. Kinabukasan habang papasok si Evan sa hallway, nakita niya si Leah na nag-aayos ng bulaklak sa paso. Malapit sa guest room, nakatayo siya sa gilid, halos hindi gumagalaw. At napapansin niyang may lungkot sa mga mata nito. Parang sasabog na pero pinipigilan. Pagdaan ni Evan, nagulat naman si Leah. Mabilis niyang ibinaba ang tingin. "Good morning po." Mahina niyang bate. "Morning," sagot naman niya. Pero hindi umalis si Evan. Tumingin siya sa pintong malapit sa kanila. Sinanda ng mata ni Leah ang direksyong tinitignan niya. At sa isang iglap, nakita niya kung paano nanlaki ang mga mata ni Leah. Parang may biglang sumampal sa alaala nito. Namutla ang dalaga. Agad siyang umiwas. Halos matakbo papunta sa kusina. Nanatili namang nakatayo si Evan. Nakatingin sa direksyong pinuntahan niya. Bakit siya umiiyak? Bakit parang tinatamaan siya kapag lumalapit ako sa kwarto na to? Bumalik sa opisina si Evan, pero hindi pa rin mapakali. Naupo siya sa swivel chair, pinikit ang mata. At muli, naroon ang memorya. Isang babae, nanginginig. Tahimik pero umiiyak. Hinahawakan ng kumot. At nang makilala niya, ang balat sa legs. Pero kahit anong pilit niyang gawing malinaw ang mukha, hindi niya makita. Parang purposely na blur ng utak niya. Napadilat si Evan at hingal. Nangyari pa talaga yun? Or hallucination lang dahil sa lasing ako? Pero ang problema, hindi siya ganong kalasing para hindi maramdaman ang emosyon sa memoryang yon. May bigat, may guilt, may lungkot. Hindi ganon ang pakiramdam kapag hallucination lang. Kinagabihan, naglakas loob si Evan sa wakas. Lumapit siya kay Yaya Thelma habang nag-aayos ito ng mga bagong labang table napkins. "Thelma?" Tawag niya na may pag-aalinlangan. "Yes sir," ngumiti ito. "May napansin ka ba ng party? I mean, may umakyat ba sa guest room? May staff ba na nagligpit doon?" Nagdikit ang kilay ni Thelma. Halatang nagulat sa tanong. Guest room ba sir? Hindi ko po alam eh. Busy po kasi kami nung gabi yon. Baka may nag-ayos po. Hindi ko na natutukan." "May nakita ka bang babae na umakyat? Staff or guest?" Umiling ito. May halong kaba. "Sir, hindi po namin kine-question ng galaw sa mansyon pag may party. Unless po may sinabi kayo."
Ibig sabihin, kahit may nakita sila, hindi nila papansinin dahil ayaw nilang makisawsaw. Tumango si Evan, disappointed. Lumapit pa siya sa dalawa pang kasambahay, parehong sagot. Hindi po namin alam, sir. Pero naramdaman ni Evan na may hindi sinasabi ang mga tao. Hindi kasinungalingan, pero takot makialam. Sa kabilang dulo ng mansyon, si Leah ay nagtatanggal ng kortina sa may sala. Habang tinatali niya ang tela, bigla niyang narinig ang boses ni Evan mula sa ibang kwarto. Napatigil siya, napakapit sa kortina, napapikit. Bakit ba ganon? Sa tuwing mararamdaman niya ang presensya ng lalaki, parang pinipiga ang puso niya. Hindi dahil sa pagtingin, kundi dahil sa trauma at takot na baka maalala nito ang gabing hindi niya kayang tingnan ng diretsyo. May ilang sandali pa na napansin niya si Evan na pasimpleng nakatingin sa kanya. Hindi masama ang tingin, hindi galit, pero parang nagtataka. At iyon mismo ang kinakatakot niya. Please, huwag mo nang alalahanin. Huwag mo nang hanapin. Sana hindi mo maalala. Ito ang paulit-ulit niyang dasal. Bandang gabi bumalik si Evan sa guest room. Hindi niya binuksan, tinitigan lang niya ang doorknob. Gusto niyang hatakan ng sarili papasok. Pero hindi niya kaya. Hindi pa siya handa. Hindi niya alam kung anong sagot ang makikita niya. Bigla siyang napahawak sa sentido niya. Ang flashback ay bumalik ng mabilis. Umiiyak na babae, mahinang paghinga, at ang balat sa legs. Hindi niya mapigilan ang tanong. Kung hindi si Maurice, sino ang babaeng yon? At hindi niya maiwasang sagutin ang sarili kahit ayaw niya. Leah? Pero bago niya tuluyang isipin ang posibilidad, mabilis siyang tinabig ang ideya. Imposible. Bulong niya. Hindi siya. Pero habang mas pinipilit niyang itanggi, mas lumalakas ang kutob na hindi siya makatakas sa totoo. Sa maliit na kwarto, sa pinakalaylayan ng mansyon, isang kwadradong espasyo na may lumang electric fan, manipis na kutsyon at isang maliit na side table, doon inuubos ni Dia ang lakas niya gabi-gabi. Hindi dahil napapagod siya sa trabaho, sanay siya sa pagkayod, kundi dahil ngayong gabi, ulit na naman siyang umiiyak ng walang boses. Takot, mabakas ng ibang katulong ang panginginig ng katawan niya. Tuwing isasara niyang pinto, doon lang niya kayang huminga ng malalim. Doon lang siya pwedeng maging mahina. Doon lang niya kayang aminin ang sakit. Umupo siya sa sahig, niyakap ang tuhod at pinahiran ng pisngi ng luha. Bakit ba ang hirap nito? Bulong niya. Hindi niya alam kung paano niya dapat iproseso ang nangyari nung gabing iyon. Hindi naman siya galit kay Evan. Hindi rin siya sinisisi ng buo. Alam niya ang lasing ito. Alam niyang may pinagdadaanan. Pero ang kaya lang niyang hawakan ngayon ay ang trauma at takot. At mas malala, hindi niya alam kung ano ang lugar niya sa buhay ng boss niya ngayon. Dati malinaw, katulong, isang empleyado, tagalinis, tagaluto, tagasunod. Pero ngayon, hindi niya alam kung ano siya sa paningin ni Evan. O kung may alam ba ito kahit kaunti sa bigat na dala ng gabi na hindi niya kayang sabihin ng derechahan. Pero isang bagay ang malinaw, ayaw niyang masira ang pangalan ng amo niya. Kahit nasugatan siya emotionally, kahit punong-puno siya ng hiya, ayaw niyang maging dahilan ng iskandalo. Ayaw niyang bumigat ang pangalan ni Evan. Ayaw niyang mapahiya ang mansyon na nagbigay sa kanya ng trabaho. Habang lumalalim ang gabi, tumunog ang cellphone niyang luma. Nag-text ang nanay niya mula probinsya. Anak, salamat sa padala mo, may pambili na ng gamot ang kapatid mo. Napahawak si Leah sa dibdib. Doon tumulo ang bagong luha. Hindi nagsakit, kundi ng dahilan. Ito ang dahilan bakit hindi siya pwedeng bumitaw. Ito ang dahilan bakit kailangan niyang tumahimik. Ito ang dahilan bakit kailangan niyang magpanggap na walang nangyari. Hindi lang dahil takot siya. Hindi lang dahil hiya. Kundi dahil umaasa ang pamilya niya sa kanya. Kapag masisira ang trabaho niya, paano ang kapatid niyang laging may sakit? Paano ang nanay niyang may katandaan na? Paano ang pag-aaral ng pamangkin niyang siya ang tumutustos? Para sa kanila,
Handa niyang lunukin ang lahat. Kinabukasan, habang nag-aalis siya ng mga tuyong dahon sa garden, napansin niyang papalapit si Evan. Mabilis siyang tumayo at tumungo. "Good morning," sabi nito. Hindi sigurado kung dapat ba siyang kausapin. "Good morning po, sir," sagot niya, pero nakaatras ang bahagya ang katawan. Hindi naman iyon nakaligtas kay Evan. Napakunot ang noon nito habang naglalakad palayo. At kahit umiwas siya, ramdam niya sa likod ng ulo niya ang pagtatanong nitong tingin. Pagbalik niya sa loob, huminga siya ng malalim. "Huwag ka magpahalata, please," bulong niya sa sarili. Bandang tanghali, habang nag-aayos ng mga plato sa kusina, dumating si Janice, isa sa mga katulong na madalas makailingan ng iba. "Tch," sabi nito habang pinagmamasan si Leah. "Ang daming putok ng eyebags mo. Ano ba? May problema ka? Pumapangit ka na kasi." Hindi sumagot si Leah. Nilingon lang niya ito at nagpatuloy sa ginagawa. "Ay wow, dead ma," ngisi ni Janice. "Akala mo kung sinong maganda. Baka iniiyakan mo yung ex mo. O baka naman." Hindi niya natapos ang pang-aasar dahil pumasok si Evan sa kusina. "What's going on here?" Malamig na tanong ni Evan. Napatuwid si Janice, nabigla. Sir, wala po, nag-uusap lang po kami." Pero napansin naman agad ni Evan ang takot sa mata ni Leah at ang paghikbi na pinipigilan nito. "Janice," diretsong sabi ni Evan, "next time I hear you disrespecting any staff, you're terminated. Clear?" Nawala ng kulay ang mukha ni Janice. "Opo, sir." Paglabas nito, naiwan sina Evan at Leah, pero hindi siya lumapit. Hindi rin siya nagtanong. Tumayo lang siya malapit sa ref. Tinitingnan si Leah na para bang nag-aalala, pero hindi alam kung paano magsisimula ng usapan. Mabilis na nagpasalamat si Leah. "Thank you po, sir." Tumango si Evan. "You don't deserve that." At doon niya naramdaman ang pagsabog ng halo-halong emosyon sa dibdib niya. May konting pasasalamat, pero may galit din. Galit na hindi niya maintindihan. Galit dahil hindi niya alam kung alam ba nito ang rason bakit siya naiiyak. Hindi niya alam kung dapat ba niya itong pasalamatan o dapat ba siyang magtago palalo. Pagsapit ng gabi, muling bumalik si Leah sa kwarto niya. Niyakap niya ang una niya, pilit pinapakalma ang sarili. Sumagi sa isip niya ang ginawa ni Evan kanina. Kung paano siya ipagtanggol nito na para bang may halaga siya bilang tao. At doon siya muling napaiyak. "Bakit ang bait mo pa rin?" bulong niya. "Hindi mo alam kung anong ginawa mo sa akin, pero ayoko masira ka." May halong pait ang luha niya. Hindi niya alam kung kailan siya magiging okay. Hindi niya alam kung paanong tatayo sa sitwasyon na hindi niya alam kung hanggang kailan tatagal. Pero may isang bagay siyang sigurado. Hindi niya hahayaang masira ang pangalan ng taong hindi alam ang sakit na naiwan niya. At habang unti-unti nakakatulog si Leah, ang tanging hiling niya, sana matapos na to, bago pa ako bumigay. Mabilis ang paglipas ng mga linggo, pero para kay Leah, bawat araw ay pakiramdam niya ay binibilang niya ang paghinga. Hindi na siya nakakatulog ng diretsyo, hindi na siya nakakakain ng maayos, at unti-unti napapansin niyang may kakaibang nagbabago sa katawan niya. Umaga pa lang, ramdam niya na ang kirot sa sikmura. Hindi pa man sumisikat ng husto ang araw, sumasalubong na sa kanya ang malamig na pawis at pagduduwal. At tuwing swerte niya, nakakatakbo pa siya sa lababo kapag sumuka. At bawat beses na lumalapit ang amoy ng mantika sa kusina o kape sa dining area, nilalamon siya nito ng hilo na parang umiikot ang buong mundo. Isang madaling araw, mag-isa siya nakaupo sa gilid ng kama. Hawak ang tiyan na parang may hindi siya maintindihan. Hindi pwede. Bulong niya na nanginginig ang kamay. Pero kahit ulit-ulitin niya iyon, hindi niya mapigilang isipin ang posibilidad. Kahit ayaw niyang tanggapin, kahit takot na takot siya. Baka buntis ako. 3 salitang halos hindi niya masabi ng buo. Dahil sa sandaling aminin niya iyon, may mababago na namang tuluyang hindi niya kontrolado.
Habang naghahain ng almusal para sa staff, napansin ni Joy ang kaibigan niyang kasambahay. Ang sobrang pamumutla niya. Leah, girl, okay ka lang ba? Parang ang light mo yata today. Tanong nito habang nagbubukas ng rice cooker. Mahina namang ngiti ang isinagot niya. Pagod lang ako siguro. Pagod? Girl, parang 3 days ka na hindi kumakain ng maayos ha. Tsaka, ang payat mo na talaga. Oh, look. Yung uniform mo maluwag na. Hindi siya sumagot. Tumingin lang siya sa sahig at pilit tinatamaan ang sarili ng normal na paghinga. Sa gilid, dumaan naman si Evan papunta sa opisina. Saglit na nagtama ang mga mata nila, pero mabilis na umiwas si Leah. Napakunot ng kaunti ang noo ni Evan. Napansin niyang maputla ito ngayong araw. Pero hindi sinabi ni Leah kahit kailan ang nararamdaman niya. Alam niyang hindi niya pwedeng gawin yon. Sa kusina, habang nagpeprito ng lumpiang pangmerienda, biglang sumagi sa hangin ang amoy ng mainit na mantika. At doon agad sumakit ang sikmura ni Leah. Hoy! Sigaw ni Joy na agad siyang inalalayan. Ano na naman to? Nahihilo ka na naman ba? Oo, konti lang. Sagot niya pero nanginginig ang boses. Mabilis siyang pinaupo ni Joy pero ilang segundo lang tumayo si Leah. Nagpupumilit na magtrabaho. Okay lang ako, kaya ko. Nako, ano ka ba? Parang hindi. Tutol naman ni Joy. Pero nanatiling tahimik si Leah. Dahil alam niyang walang makakapagpaliwanag ng mas malinaw kesa sa isang katotohanang ayaw niyang isiping totoo. Gabi na. Sa servants' quarters, ang iba ay nanonood ng TV. Ang iba ay nagkakwentuhan. Si Leah nakaupo sa higaan niya. Hawak ang kumot na parang sandalan ng lakas. Kung buntis ako, paano na? Paano ang pamilya ko? Paano ang trabaho ko? Paano si Sir Evan? Bigla siyang napaluha. Hindi niya alam kung dapat ba siyang mas matakot o mas malungkot. Dahil sa kabilang banda, kung buntis nga siya, may batang umaasa sa kanya. May buhay sa loob niya. Pero kailangan niya munang malaman. Kailangan niya munang magdesisyon at hindi pa siya handa. Isang gabi nag-volunteer siya na pumunta sa palengke para bumili ng gulay at karne. Gusto niyang lumabas, huminga, makalayo sa mansyon kahit saglit. Sa buong lakad niya, parang nag-iisa ang daigdig niya. Hindi niya naririnig ang ingay ng mga tricycle, ang mura ng mga tinderang pagod, o ang tawanan ng mga taong nakikipaghuntahan. Pagkatapos bumili, pauwi na siya, bitbit ang 2 plastik ng mga sangkap. Habang naglalakad, biglang bumigat ang tiyan niya. Parang hinigo pang lakas niya. Nanginginig ang tuhod niya. Napasapo siya sa tiyan. Naupo sa gutter sa tabi ng daan. At doon walang pakundangan ng luha niya. Lord, ano bang gagawin ko? Sabi niya habang pinipigilan ng hikbi. Hindi ko alam kung matatakot ba ako o magiging masaya. Hindi ko alam kung kaya ko ba itong mag-isa. Sa dilim ng kalsada, may mga jeep na dumadaan. May naglalakad na tao, pero wala siyang pakialam. Niyakap niya ang sarili. Pinunasan ng luha gamit ang palad at pinilit tumayo kahit nanginginig. Naglakad siyang pauwi. Mabagal, parang ang bigat ng mundo ay nasa tiyan niya. Pagpasok niya sa gate, hindi niya napansin na nasa veranda si Evan. Hawak ang laptop at nakahawak sa gilid ng mesa. Sa liwanag ng poste, nakita nitong pagod na pagod ang itsura ni Leah. Pawisan, maga ang mata, at nanginginig ang kamay sa bigat ng mga plastic bag. Pinigilan ni Evan ang sarili na magtanong. Pinigilan niya dahil alam niyang iiwas lang si Leah. Pero hindi niya naiwasang sumulyap sa tiyan nito. Hindi halata, pero parang mas pansin niya ngayon. Napatingin si Leah sa kanya. Saglit lang, pero sapat para makita ni Evan ang kakaibang takot sa mga mata nito. Good evening po, sir. Mahinang bati niya. Hindi naman agad nakasagot si Evan. Pero na magsalita siya, mahina at puno ng pag-aalinlangan. Good evening, Leah. Mag-ingat ka sa pag-uwi, madilim sa labas. Tumango lamang si Leah, sabay talikod. Pero bago siya pumasok sa pinto papunta sa quarters, huminto siya. Hinawakan ng tiyan niyang hindi namamalayan at napapikit sandali.
Sa di kalayuan nakita naman iyon ni Evan. At doon nagsimulang kumabog ang dibdib niyang mas mabilis kesa dati. Pagsara niya ng pinto ng kwarto, doon na bumuhos muli ang luha niya. Para siyang lumulubog. Baka buntis nga ako. Sa wakas, hindi niya na kayang tanggihan ng posibilidad. At sa kabila ng takot, may isang munting damdamin na lumusot. Isang kakaibang init. Isang spark ng pag-asa. Pero agad din siyang napaupo. Umiiyak. Pero paano ko kakayanin to na mag-isa? Mula nang mapasapo niya ang tiyan niya noong gabing nanghina siya sa kalsada, hindi na tinantanan si Leah ng pangamba. Pero ngayong umaga, mas malakas na ang kutob kesa dati. Habang nagwawala siya sa garden, biglang sumulpot si Joy. Nakahalukip-kip ang braso at nakataas baba ang kilay. "Girl, pwede ba? Usap tayo," sabi nito. Napalingon naman si Leah. Agad na nakaramdam ng kaba. "Bakit, may nangyari ba?" Ang tanong, "Ikaw ba? May nangyari sa'yo?" Tiningnan siya ni Joy mula ulo hanggang paa. "Leah, hindi ko na kaya. Lagi kang hilo. Lagi kang maputla. Lagi ka parang matutumba. Girl, buntis ka ba?" Napakapit si Leah sa walis. Mabilis na umiwas ang tingin. "Hindi ko alam." "Exactly." Saka tumangu-tangu si Joy. "Kaya nga dapat nating malaman. Kailangan mong mag-test." Seryosong sabi ni Joy. "Ayoko na nakikita ka nagfe-faint-faint dyan." Umiling si Leah na mahina. Natatakot ako. Paano kung totoo?" Paano kung totoo nga talaga?" Sagot ni Joy. Medyo malumanay pero firm. "Hindi pwedeng puro takot-takot na lang. Ano, hihintayin mo pang lumaki ang tiyan mo bago mo tanggapin?" Napalunok si Leah. Lahat ng oras na nagdaan, pilit niyang pinagdadahilan ng mga sintomas. Pagod lang, stress lang, hangin lang. Pero kahit siya, alam niyang hindi iyon ang totoo. Hinawakan ni Joy ang braso niya. "Halika na. Papalengke ako mamaya, bibili tayo." "Joy," halos pabulong ang boses niya, nanginginig. Paano kaya kung talagang buntis ako?" "Sasagutin kita ulit kapag may 2 guhit na tayo sa test. Tara na." Sa palengke habang naglalakad, sa makitid na pasilyo, panay ang lingon ni Leah. Parang may nagmamatsyag. Takot na baka may ibang staff ang mansyon na makakita sa kanila. "Relax, girl," bulong ni Joy. "Hindi ka sikat. Wala namang papansin sa'yo dito." Umiling si Leah. "Takot lang ako, Joy. Hindi ko pa kayang malaman." Pero hindi na siya pinakinggan ni Joy. Pumasok ito sa maliit na butika at lumabas ilang minuto pagkatapos. Bitbit ang isang brown paper bag. "Tara, uwi tayo. Sa banyo sa likod ng mansyon tayo," sabi nito na parang misyon na seryoso. Pagbalik sa mansyon, dumaan silang patago sa likod na parang walang makakita. Sa lumang CR para sa staff, isinara ni Leah ang pinto. Hawak niya ang pregnancy test na parang paputok na hindi niya alam kung kailan sasabog. "Okay girl," sabi ni Joy mula sa labas ng pinto, nakasandal sa dingding. "Nandito lang ako, huminga ka." Tumango si Leah kahit hindi ito nakikita. Nanginig ang kamay niya habang binubuksan ang test kit. Binasa niyang instruction kahit ilang beses na binasa iyan dati sa internet. At sa wakas, ginawa niya ito. Pagkatapos, inilapag niya sa gilid ng tiles ang test. Nabagok ang dibdib niya sa bigat ng kabang lumulubog sa kanya. "Ilalabas ko ba?" bulong niya sa sarili. "Paano kung..." "Timer girl," sabi ni Joy sa labas, 5 minutes. Pero para kay Leah, parang 5 oras yon. Habang nakaupo siya sa bowl cover, halos hindi na siya humihinga. Napapikit siya, napasapo sa dibdib. Hindi niya alam kung dapat bang magdasal sa negative o magdasal na maging handa kahit ano pa man ang lumabas. "Leah," tawag ni Joy na medyo excited. "Pwede mo nang tingnan." Parang may bumara sa lalamunan niya. Unti-unti, lumapit siya sa test kit. Habang unti-unting lumilinaw ang guhit, bumibilis ang paghinga niya. Isang guhit.
At sa dahan-dahan, paglutang ng kulay, isa pa. 2 guhit. Positive. Nalaglag ang kamay ni Leah. Napaupo siya sa tiles. Mabilis na parang nanghina ang tuhod niya. At doon na bumuhos ang luha. Leah? Sigaw ni Joy mula sa labas at kumakatok. Ano? Ano na? Walang masabi si Leah. Naiiyak lang siya. Hawak ang mukha. Binuksan ni Joy ang pinto at napatakip sa bibig nang makita si Leah sa sahig. Oh my God! Positive? Tanong nito. Tumango naman si Leah. Hindi makatingin. Humihikbi. Joy, hindi ko alam ang gagawin ko. Agad siyang niyakap ni Joy. Hey, tahan na. Kakayanin mo to, hindi ka nag-iisa. Pero hindi yon ang iniisip ni Leah. Ang nasa isip niya, anong magiging kinabukasan ng batang ito? Paano ko siya bubuhayin? Paano ko haharapin si Sir Evan? Sasabihin ko ba sa kanya? Paano kung sisihin niya ako? Paano kung hindi niya ako paniwalaan? Sunod-sunod at parang buhawi ang mga tanong. Para siyang nalulunod. Pagkalipas ng ilang minuto, humina ang luha ni Leah. Hinawakan niya ang tiyan niya ng dahan-dahan. Parang unang beses siyang naramdaman ang presensya ng batang hindi pa niya kilala. Joy, mahina niyang sabi. Hindi ko siya hihinga ng kahit ano. Ha? Anong ibig mo sabihin? Gulat ni Joy. I mean, hindi ko siya hihinga ng pera, ng tulong, ng kahit ano. Hindi niya alam ang nangyari. Ayoko masira ang buhay niya. Ayokong gamitin ang bata. Leah, hindi naman ganon. Pero tumingin si Leah sa kanya. May luha pero matatag. Pero hindi ko rin kaya mawala ang bata. Tumigil si Joy. Nabigla sa bigat ng boses ni Leah. Hindi yan galit. Hindi rin yan hinaing. Iyon ay deklarasyon. Buhay ito. Dagdag pa ni Leah. Hawak ang tiyan niya. Kahit wala akong karangalan, kahit wala akong pera, kaya ko to. Kakayanin ko to. At sa wakas, sa unang pagkakataon mula ng gabing yon, may munting tibok ng lakas sa sumibol sa loob niya. Mahina pa, oo, pero buhay. Simula nang makita niya ang 2 guhit sa pregnancy test, parang nagbago ang kulay ng mundo ni Leah. Hindi na siya naglalakad, parang lumulutang. Hindi na magaan ang bawat hakbang, parang may bitbit na bato sa dibdib. At bawat araw na lumilipas, mas malinaw ang isang katotohanang pilit niyang iniiwasan. Hindi na siya pwedeng manatili sa mansyon. Habang lumalaki ang mga linggo, mas napapansin niya ang bigat ng katawan niya. Nahihilo siya kapag imuyuko. Sumasakit ang likod niya kapag nagbubuhat ng labada. At kahit simpleng paglalakad lang sa hallway, minsan napapahawak siya sa tiyan nang hindi sinasadya. Ayaw niya sanang ipahalata, pero minsan napapansin ni Joy. Teka girl, wag mong pilitin. Kaya ko yan. Sabi nito habang inagaw ang dala niyang basket ng mga pinggan. Pero umiling si Leah. Ayos lang ako Joy, hindi mo pwedeng malaman nila. At yon ang totoo. Hindi siya pwedeng magdulot ng kahit anong pagdududa. Ayaw niyang magtaka ang mga tao. At higit sa lahat, ayaw niyang mapansin ni Evan. Dahil isang sulyap lang ng lalaki at ramdam niya ang pagbilis ng tibok ng puso niya. Hindi dahil sa paghanga, kundi dahil sa takot na baka mabasa nito ang lihim na sinusubukan niyang itago. Isang gabi habang napaupo siya sa kama, hawak ang maliit na envelope ng pera niyang naipon, barahan ng buhay niya ang nakalatag sa tabi. Resignation letter, paper, ballpen, at ang test kit na tinago niya sa ilalim ng unan. Isang oras na siyang nakatitig sa papel. Paano kung umalis na lang kaya ako? Bulong niya. Kung aalis siya, hindi na siya makakapagtrabaho na mabigat. Hindi niya na kailangang umiwas kay Evan araw-araw. Hindi na siya matatakot na baka isang sigaw, mapansin itong may kakaiba sa kilos niya. At higit sa lahat, hindi niya kailangang makatarikod sa bitbit ang bigat ng isang lihim na hindi niya alam kung paanong ipapaliwanag. Kinuha niya ang ballpen, dahan-dahan siyang nagsulat. Sir, ma'am, humihingi po ako ng paumanin dahil
Kailangan ko pong umuwi ng probinsya dahil sa family emergency. Maraming salamat po sa tiwala at oportunidad na ibinigay na niya sa akin. Leah. Tinignan niya ulit ang sulat. Simple, malinis, walang drama. At mahalaga, it hides everything. Niyakap niya ang papel. Napaluha siya ng bahagya. Kaya ko to. Para sa baby. Bulong niya. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Vivina Fahikulay from Romblon, Gloria Vino from Saipan, USA, at Riza Abelia from Hong Kong. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane at para ma-shoutout ko kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Kinabukasan, pinag-isipan niya kung dapat pa niyang kausapin si Evan ng personal. Dapat siguro, bilang respeto. Dapat siguro, dahil malaki na itulong sa kanya ng mansyon. Dapat siguro, dahil kahit hindi alam nito, may pinagdaanan silang hindi niya makakalimutan. Pero sa tuwing nakikita niya si Evan, tumitigas ang tuhod niya, namumuo ang luha niya, at bumabalik ang bigat ng gabing hindi niya kayang balikan. Nakita niya si Evan sa dining, naglalakad. Huminto ito na makita siya. Parang gusto siyang kausapin, pero mabilis siyang umiwas. Tumalikod, pumasok sa kusina, at nagkunwaring may hinuhugasang plato kahit hindi naman. Hinayaan siya ni Evan, pero ramdam niya nakatitig pa rin ito sa kanya. Hindi ko kaya, bulong niya. Umiwas ng tingin. Hindi ko kayang sabihin. Gabi na, tahimik ang buong bahay. Habang natutulog na ang karamihan, lumabas si Leah sa kwarto niya at nagtungo sa opisina ng headmaid. Bitbit niya ang sobre na may resignation letter. Huminto siya sa pinto ng opisina, huminga ng malalim at dahan-dahang inilapag ang sulat sa mesa. Parang may lumuwag, pero parang may nabunot din sa puso niya. Tapos na, bulong niya. Pero hindi pa. Dalang maliit na backpack, lumabas siya sa likod na pinto kung saan naghihintay si Joy. Sigurado ka na ba talaga? Tanong ni Joy, halatang pigil ang luha. Tumango si Leah. Nagpupumilit ngumiti. Oo, mas mabuti na to para sa baby. Pero hindi mo malang kinausap si Sir? Baka umiling si Leah ng mabilis. Ayoko, Joy. Hindi ko kaya. At hindi rin niya dapat malaman. Hindi niya kasalanan. Ayokong guluhin ang buhay niya. Niyakap siya ni Joy ng mahigpit. Bahala ka, girl. Pero kung kailangan mo ko, tawag ka lang. Tumango si Leah, tsaka binitbit ang bag. Bago siya umalis, tumingin siya sa mansyon. Yung malaking bahay na kahit papaano'y naging tahanan niya. At sa kabila ng sakit, may pasasalamat siyang binitbit. Salamat. Bulong niya. Salamat sa lahat. Kahit masakit ang ending. At sa unang hakbang niya palayo, hindi niya alam na sa loob ng mansyon, sa mismong oras na lumilisan siya, lumabas si Evan sa hallway, may hawak na cellphone. Napatingin sa bakuran. At kahit hindi alam kung bakit, parang may kulang at parang may nawawala. Parang may papalayong hindi na muling babalik. Tahimik ang mansyon kinabukasan. Mas tahimik kesa karaniwan. At para bang napansin niyo ni Evan sa unang hakbang pa lang niya palabas ng kwarto. Hindi niya agad alam kung ano ang nawawala. Pero may kakaibang pakiramdam. Parang kulang ang hangin. Parang may inalis sa bahay na hindi niya matukoy. Habang bumaba siya ng hagdan, nadatnan niya si Yaya Thelma, hawak ang isang sobre. Sir, sabi nito na may kaba sa boses. Iniwan po ni Leah. Napahinto si Evan. Parang nahulog ang sikmura niya. Iniwan? Saan siya nagpunta?
Inuwi daw po siya ng kaibigan niya kagabi. Hindi na po bumalik eh. At may iniwan siyang resignation letter. Tila nag-freeze ang mundo ni Evan. Resignation? Si Leah? Biglaan. Kinuha niya ang sobre. Binuksan. Simple lang ang sulat. Family emergency. Kailangan sa probinsya. Maraming salamat. Napahigpit ang hawak ni Evan. Bakit hindi man lang siya nagpaalam? Bakit hindi siya hinarap? At bakit parang may bigat ang dibdib niya ngayon na hindi niya maipaliwanag? Hindi niya alam kung bakit, pero naglakad siya papunta sa quarters ng mga kasambahay. May nahahatak sa kanya, curiosity, pag-aalala, at isang kaba na hindi niya matingnan ng deretsahan. Pagpasok niya, naamoy niya ang lumang sabon, ang kahoy na sahig, ang mahihinang bakas ng kulo ng staff. Dumiretso siya sa kwarto ni Leah. Tinulungan ni Thelma na buksan iyon. Pagpasok niya, tila huminto ang oras. Wala na si Leah, pero may naiwan siyang presensya. Ang manipis na kumot, ang basong may kaunting tubig, ang maliit na bag ng toiletries. Malinis ang kama, maayos ang mesa. Pero habang umiikot ang tingin ni Evan, napansin niya ang isang maliit na karton sa tabi ng basurahan. Isang kahon na hindi dapat naroon. Isang kahon na hindi niya inaasahan. Unti-unti siyang lumapit. Maliit, maputla. May natupi pang resibo mula sa butika. Pagdampot niya, unti-unting lumakas ang tibok ng puso niya. Pregnancy test. Nanuyo ang lalamunan niya. Parang may malamig na hangin na dumaan sa batok niya. Teka, bulong niya na halos hindi lumalabas ang boses. Binuksan niya ang kahon. May laman pa. At sa loob nito, isang pregnancy stick. At hindi yon walang marka. 2 guhit, positive. Mabilis ang paghinga niya. Para siyang unti-unting sinasakal ng isang katotohanang hindi niya kayang tanggapin agad. Imposible, bulong niya. Si Leah? Buntis? Hindi niya alam kung gaano katagal siyang nakatayo roon. Hawak ang stick. Ang utak niya ay nag-uunahan sa mga alaala. Isang babae sa dilim, umiiyak. Tahimik. Ang balat sa legs. Ang pagkalasing niya. Ang memoryang hindi niya alam kung panaginip ba o katotohanan. At si Leah. Si Leah na biglang umalis ng walang paalam. Si Leah na laging umiiwas sa kanya matapos ng party. Si Leah na tila may tinatagong mabigat. Pinikit niya ang mga mata. Humawak sa gilid ng mesa para hindi matumba. Is it possible? Ako ba? Ako bang ama? Bumalik sa isip niya ang lahat ng sandali nitong mga nakaraang linggo. Ang pag-iwas ni Leah, ang pamumutla, ang mga sandaling muntik na itong matumba. Ang takot sa mga mata nito kapag nakita siya. At ang pinakamahalaga, ang alaala ng gabing iyon. Hindi niya maalala ang muka, pero malinaw ang emosyong nararamdaman niya sa flashback. May umiiyak, may nasasaktan, may nanginginig. At ngayon, nasa harapan niya ang pregnancy test. 2 guhit. 2 guhit na sumisigaw ng katotohanan. Humawak siya sa ulo niya. Naglakad pa atras. Napasandal sa dingding. Hindi siya makahinga. Pinilit niyang mag-isip ng rasyonal. Maraming buntis na babae. Hindi ibig sabihin, siya agad ang ama. Hindi ibig sabihin, si Leah ang babae ng gabi. Pero sa bawat pilit niyang pagdududa, mas lumalakas ang kumpas ng utak niya. Bakit bigla siya nag-resign? Bakit takot na takot siya tuwing lumalapit si Evan? Bakit parang laging namumutla at umiiyak? Bakit may pregnancy test sa kwartong iniwan niya? At bakit? Bakit ang lakas ng tibok ng puso niya ngayon? Umupo si Evan sa gilid ng kama ni Leah, bitbit ang kahon. Hindi niya na inalintana ang dignidad niya. Ang hiya, ang kaba. Nalunod siya sa isang tanong na paulit-ulit. What have I done? Kung totoo, kung siya nga ang ama, kung may nangyaring hindi niya matandaan ng tama, hindi na lang ito tungkol sa pagkakamali kesa sa ex niya. Hindi na lang ito tungkol sa isang memoryang malabo. Ito ay naging responsibilidad, isang buhay, isang babae na posibleng nasaktan niya ng hindi niya intensyon, at isang bata, isang batang maaaring kanya.
Napakapit siya ng mahigpit. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matakot o dapat ba siyang lumaban para ayusin ito. Marahan niyang inilapag ang pregnancy test sa mesa ni Leah. Tumingin siya sa paligid, sa maliit na kama, sa payat na unan, sa lumang pinto, sa kwarto na pinagtiyagaan ni Leah habang siya ay nakatira sa komportableng mundo. At doon may isang bagay na kumunot sa puso niya. Guilt. Deep guilt. Hindi guilt ng lasing na pagkalito, kundi guilt ng isang lalaking nagising sa katotohanan na baka may iniwang sugat siya na hindi niya sinasadyang gawin. At kasabay ng guilt na iyon, may sumulbot na isa pang emosyon, pag-aalala. Where are you now, Leah? Safe ka ba? Paano mo kakayanin to na mag-isa? At sa gitna ng katahimikan ng kwartong yon, sumulpot ang pinakamabigat na tanong sa puso niya. Ako ba ang ama ng anak niya? At unang beses mula ng gabing yon, gusto niyang malaman ang sagot. Nang gabing makita ni Eva ng pregnancy test sa kwarto ni Leah, hindi siya agad nakaalis doon. Parang napako ang mga paa niya sa sahig. Parang ang bigat ng hangin ay dumoble at ang utak niya paikot-ikot. Hindi makahanap ng direksyon. Pero nang sa wakas ay nakalabas siya ng quarters, may malinaw na bago sa puso niya. Kailangan niyang hanapin si Leah. Hindi para sa drama, hindi para sa konsensya, kundi dahil may posibleng buhay na nag-uumpisa at hindi niya kayang baliwalain. Kinabukasan, maaga siyang nagpunta sa study niya sa mansyon. Tinawag niya ang driver niyang si Ramon. Sir? Tanong nito habang nakatayo sa pinto. Ramon, kailangan kong hanapin si Leah. Pero wala dapat makakaalam nito. Naiintindihan mo? Nagulat ang driver. Si Ma'am Leah, sir, yung umalis po. Tumango si Evan. Mabilis pero mabigat. Oo, confidential. Ako lang at ikaw ang dapat nakakaalam. Copy, sir. Ano pong uunahin ko, sir? Hanapin mo kung saan siya huling nakita. Saan bumaba. Kung may sumundo, kung may pinuntahang terminal. Huminto siya, lumunok. At kung kaya mo, alamin kung may kasama siya o mag-isa lang siya nang umalis. Tumango si Ramon, seryoso. Gagawin ko lahat, sir. Umiral sa mukha ni Eva ng isang bagay na bihirang makita ng mga empleyado niya. Pag-aalala. Tunay na pag-aalala. Pangalawa, tinawag niya ang personal assistant niya na si Carlo. Carlo, I need a favor. Confidential. Seryoso ang tono. Yes, sir. What do you need? Maghanap ka ng PI. Someone discreet. Marunong maghanap ng tao. Huwag kang magsabi kung para kanino. Tumango si Carlo. Walang tanong-tanong. Yes, sir. Right away. At sa loob ng oras na yon, may 3-person search team na siyang gumagalaw. Lahat para kay Leah. Kinahapunan, tumawag siya sa agency kung saan nanggaling si Leah. Sir Evan, how can we help you? Masigla ang boses sa linya. This is regarding one of your housemaids, Leah Hernandez. Natahimik sandali ang kabilang linya. Oh sir, she already asked for termination of contract on her last day. Pinaklear na po namin siya. At saan siya umuwi? Tanong niyang diretsyo. Sir, we can't disclose exact addresses sa data privacy, but we can confirm she didn't return to her province using our transport service. Meaning? Meaning, naganap po siya ng sariling paraan. Hindi namin alam kung saan. Napakayom ng kamao si Evan. Maraming salamat. Pagkababa ng tawag, lumalim ang problema niya. Mas lumawak ang paghahanap. Mas lumapo kung saan siya magsisimula. Sa study niya, mag-isa siya nakaupo. Hawak ang pregnancy test box na dinala niya mula sa quarters. Hindi niya maialis ang tingin sa dalawang guhit. What if she's really pregnant? What if I'm the father? What if she left because of me? Bawat tanong ay parang suntok sa sikmura niya. Bakit nasaktan ka siya? Bulong niya sa sarili, nakapikit, napahawak sa noo. Baka iniwan ka siyang puntes, nang mag-isa. At iyon ang hindi niya kayang tanggapin. Hindi siya perpekto. Hindi siya binata na walang kasalanan. Pero hindi siya ganoong tao.
Hindi siya lalaking iiwan ng sariling anak at nanay nito. Hindi niya matanggap na sa ilalim ng ilong niya, sa loob mismo ng bahay niya, may babaeng napunta sa hirap dahil sa kanya. Habang siya ay nananatiling komportable. Hindi siya komportableng tao ngayon. Hindi na. Kinagabihan nag-report si Ramon. Sir, natanong ko po yung guard sa gate. May sumundo raw po kay Leah. Pero hindi niya kilala. Babaeng staff daw po. Probably friend. Lumakad sila palabas. Anong oras? Mga 10:40 p.m. sir. Wala ba nakapansin saan sila tumungo? Wala po, madilim na. At sir, nag-aalangan ng guard magsabi ng sobra dahil baka mapagalitan. Tumango si Evan. Hindi naman kasalanan ng guard. Kasalanan niyang hindi niya alam ang nangyayari sa mismong tahanan niya. Continue searching. Sabi niya kay Ramon. Yes sir. Pag-alis ni Ramon, dumating naman si Carlo. Sir, nakausap ko na po yung PI. Sasali siya sa search. He'll update every 6 hours. Good. Keep this between us. Yes, sir. Simula ng araw na yon, napansin ng lahat ng empleyado ang kakaibang pagbabago sa ugali ni Evan. Dati, mabilis siyang uminit ang ulo kapag may mali sa documents o may atrasado sa schedule. Ngayon, hindi na. Dati, madalas siyang hindi makatingin sa mga staff dahil masyado siyang busy o malamig. Ngayon, halos hindi siya nagsasalita. Pero hindi na malamig, malungkot, tahimik, parang may iniisip na malalim. Nagulat naman ang mga kasambahay nang minsan ay mahulog ang baso at imbes na magalit si Evan, simpleng, it's okay, clean it up carefully. Sa opisina, hindi na rin siya sumisigaw sa interns. Hindi na siya iritable. Hindi na siya mabilis mag-demand. Parang isang bahagi ng puso niya na nag-ground. Naging tao, naging marupok. At ang buong mansyon ay nakaramdam ng kakaibang atmosphere. Hindi galit, hindi tensyon, kundi guilt. Malalim na guilt mula sa taong hindi sanay umako ng pagkakamali. Sa gabi, nagiging mas malakas ang bigat sa dibdib niya. Nakaupo siya sa gilid ng kama, hawak ang cellphone. Naghihintay ng update mula sa PI. 7:14 p.m. Sir, wala pa pong lead. 9:42 p.m. Sir, not in bus terminals we checked. 12:20 a.m. Sir, still nothing. At sa bawat aras na lumilipas, mas lalong tumitibay ang pangambang unti-unti niyang hinaharap. Baka wala na si Leah sa lungsod. Baka umalis siya para tuluyan siyang takasan. Baka hindi na siya makita pa. At ang huling bulong ng konsyensya niya, ang pinakamalakas, ang nakakasakit. At kung buntis siya, Evan, iiwan mo ba siyang mag-isa? Napapikit siya. Mabigat ang paghinga. No, hindi ko hahayaan na mangyari yon. Hahanapin kita, Leah, kahit gaano pang katagal. Malamig ang hangin nang bumaba si Leah mula sa jeep. Bitbit niya ang iisang backpack, ang natitirang ipon, at ang tanging planong meron siya ngayon, magsimula ulit. Hindi siya uuwi ng probinsya. Ayaw niyang mabahala ang ina niya na may iniindang sakit. Ayaw niyang madagdagan ang problema ng pamilya. Kaya nagpasya siyang maghanap muna ng maliit na kwarto sa lungsod. Isang lugar na kayang bayaran ng ipon niyang hindi aabot ng 2 buwan kung hindi siya kikilos. At dito niya nakita ang isang lumang paupahan sa tabi ng palengke. May dingding na manipis at amoy lumang kahoy. 3,000 monthly, sabi ng landlady. Sabay turo sa maliit na silid na halos kasya lang ang kama at electric fan. Pwede na po, sagot ni Leah, pilit ng umiti. Hindi iyon tahanan. Pero iyon ang simula at kailangan niya ng simula. Kinabukasan, maaga siyang nagising dahil sa ingay ng mga tricycle sa labas. Sumilip siya sa bintanang may kalawang ang grills at napabuntong hininga. Simula ulit anak, pabulong niyang sinabi. Hinaplos ang tiyan. Dala ang maliit na timba, naglakad siya sa kalapit na magkapit-bahay para magtanong kung may naghahanap ba ng labandera. Ikaw ba yung bagong lipat? Tanong ng Ale. Oo, pwede, pero
Maliit lang ang bayad ha, kung okay lang sa'yo. Ngumiti naman si Leah. Okay lang po, kahit magkano. At doon nagsimula ang araw-araw niyang pakikipaglaban. Maglalaba siya ng sandamakmak na damit. Minsan maiksi, minsan mabaho, minsan sobrang bigat. Pero kahit sumasakit ang balikat at kumikirot ang tiyan, hindi siya umaangal. Pagdating ng hapon, magluluto naman siya ng turon at kinataang bilo-bilo na binibenta niya sa may tapat ng bahay. At sa gabi, nagpo-post siya online ng kakanin na pwedeng i-pre-order. Hindi siya kumikita ng malaki, pero sapat na para sa bigas at gulay. Sapat para sa mga barya sa alkansya. Sapat para sa pagbuo ng pangarap niya para sa anak. Pero hindi lahat mabait. Kapag dumadaan siya sa tindahan, may mga mata na tumatagos sa balat niya. Yan yung buntis na walang asawa. Kawawa naman, bata pa. Baka naman ibang lalaking ama tapos tumakas. May ilang kapitbahay pa na nakangisi habang nag-uusap. Siguro nabuntis ang kung sino-sino tapos iniwan. Ang tatapang talaga ng mga kabataan ngayon, no? Minsan narinig niya ang dalawang babae habang naglalabas sa poso. Hindi ba siya yung dating katulong sa malaking mansyon sa may village? Oo, naku, for sure may nangyari sa amo. Ayaw lang umamin. Parang sinaksak ang puso ni Leah sa bawat salitang naririnig. Pero hindi siya tumutugon. Hindi siya lumalaban. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil may mas mahalagang buhay sa loob niya kaysa sagutin ng mga taong hindi naman tunay na nakakaintindi. Kapag masyado nang masakit ang usapan, ginagawa na lang niya ng una ng tiyan niya. Hahawak-hawakan ng lumalaking bahagi na iniingatan niya. Isang hapon, pagkatapos ng 3 bahay na nilabhan niya, halos mangina siya. Pag-uwi niya sa maliit na silid, napaupo siya sa sahig. Sumakit ang likod niya, sumakit ang paa niya, at sumakit ang damdamin niya. Pero nang ilagay niya ang kamay sa tiyan niya, may milagro siyang naramdaman. Parang banayad na pagtulak, parang munting sipa. Napangiti siya, sabay na paluha. Anak, ikaw ba yun? Tumawa siya ng mahina, hawak ang tiyan. Hello there, baby. Sa unang pagkakataon, hindi takot ang naramdaman niya, kundi tuwa. Isang uri ng ligaya na hindi kayang sirain ng tsismis o hirap ng buhay. Tuwing gabi, nakaupo siya sa gilid ng kama. Walang ilaw kundi ang maliit na lamp na binili niya mula sa murang thrift shop. Ramdam niya ang pagod ng buong katawan. Pero ramdam din niya ang tibay. At doon niya kinakausap ang baby. Hawak niya ang tiyan niya, pumikit at bumulong. Alam mo anak, hindi ko alam kung ano ang haharapin natin bukas. Hindi ko alam kung paano bababalansehin ang pamasahe, bigas, renta, at vitamins mo. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kayang maglaban ng mag-isa. Napaluha siya ng dahan-dahan, pero nagpatuloy. Pero kahit wala tayong tatay, hindi kita pababayaan. Kakayanin ko lahat, kahit ano pang hirap, kahit anong sakit. Basta lumaki kang ligtas. Basta lumaki kang mahal. Hinaplos niya ang tiyan. Sabay huminga ng dahan-dahan. Napahinga siya ng malalim. Hindi kita iiwan, bulong niya. At hindi rin kita ipapamigay. Anak kita, kahit anong sabihin ng mundo. At sa sandaling iyon, ang maliit na kwarto na punong-puno ng kahirapan at pagod, bigla niyang naramdaman na tila nagkaroon ng init, ng pag-asa, ng bagong simula. Habang nakapikit siya, hindi niya alam na sa kabilang banda ng syudad, may isang lalaki hindi makatulog. Hawak-hawak ang pregnancy test kit na naiwan niya. Isang lalaking unti-unting naglalakad papunta sa mundo niya. Pero para kay Leah, hindi niya kailangan ng sinumang lalaki para tumayo. May baby siya, may lakas siya, at may bagong pangarap siyang ipinaglalaban. At iyon ang pinakamalaking pagbabago sa buhay niya. Lumipas ang mga linggo at mabilis na lumalaki ang tiyan ni Leah. Unti-unti niyang nararamdaman ang bigat. Hindi lang sa katawan, kundi pati sa dibdib, ang responsibilidad, ang takot at ang unti-unting pagtanggap na siya lang ang ina at ama ngayon. Isang umaga, habang naglalabas siya sa harap ng inuupahang kwarto, biglang may init na tumagos sa tiyan niya. Sumunod ang biglang kirot na parang humihila mula sa loob.
Napaupo siya sa semento, napahawak sa tiyan. Aray, bakit ang sakit? Nangiangat niya ang damit, nakita niyang may manipis na dugong pumatak sa binti niya. Kinabahan siya. Hindi niya alam kung normal ba ito o delikado. Lord, wag naman po. Bulong niya na nanginginig ang kamay. Agad siyang tinulungan ng kapitbahay na si Aling Marta, isang mabait na midwife na matagal nang tumutulong sa mga buntes sa lugar. Lia, hindi normal yan. Kailangan mo magpa-check up ngayon din. Sabi ng matanda na halatang nag-aalala. Pero wala pa po akong budget. Ano ka ba? Buhay ang nasa tiyan mo. Tara na. Sumakay sila ng tricycle papuntang public hospital. Habang tumatakbo ang sasakyan, hawak-hawak ni Lia ang tiyan niya. Halos hindi humihinga. Sa hospital lobby, pinaupo siya kaagad ni Aling Martha. Habang siya nakikipag-usap sa nurse. Hindi biro ang pila. Puno ng nanay, bata, matanda at emergency cases ang waiting area. Pero nang makita ng nurse ang dugo sa damit ni Lia, pina-fast track niya sa OB section. Nang marinig iyon ni Lia, lalo siyang kinabahan. Pagpasok niya sa room, sinalubong siya ng isang babaeng doktor na may pag-aalala sa mata. Hello Lia, umupo ka muna. May spotting ka raw, tama? Tumango siya. In-exam siya ng doktor, pinag-ultrasound, at ilang minuto pang lumipas bago ito nagsalita. Lia, medyo masela ng pagbubuntis mo. Parang lumubog ang puso niya. Kailangan mo ng pahinga. Iwasan ang pagbubuhat. Iwasan ang sobrang pagod. Kailangan mo rin ng vitamins, lalo na iron at folic acid. Napayuko si Lia. Doc, magkano po ba yung vitamins? Nagtama ang tingin nila. Alam ng doktor ang ibig niyang sabihin. Naglabas ito ng mas malamot na tono. May libreng vitamins naman dito paminsan-minsan. Hindi man kompleto, pero tutulungan ka namin makakuha kapag may stock. Tumango si Lia. Pilit na ngumiti. Pero sa loob niya, ramdam ang bigat. Paano kung wala silang stock? Paano kung kailangan talaga ng mas mahal na gamot? Paano kung lumala ang lagay niya? Pag-uwi niya sa paupahan, hindi niya na kayang maglakad ng mabilis. Hinawakan siya ni Aling Martha. Ineng, magpahinga ka. Ako na muna maglalaba bukas. Alam kong maselan ka. Huwag na po, nakakahiya naman. Iha, hindi nakakahiya ang maging ina. At hindi nakakahiya ang humingi ng tulong. Pahinga ka. At doon naluha si Lia. Sa mundo kung saan halos lahat ay nanlait sa kanya, may isang taong handang tumulong ng walang kapalit. Sa sumunod na buwan, naging mas mabagal ang pagkilos ni Lia. Hindi na siya naglalaba araw-araw. Sinabihan siya ni Aling Martha na 3 bahay lang ang tatanggapin niya kada linggo. Sa pagluluto naman, mas maaga siyang naghahanda para hindi siya mapagod. Habang lumalaki ang tiyan, napapahawak siya dito gabi-gabi. May mga sandali pang nangingiti siya kapag may marahang sipa. Pero may mga gabing napapaluha siya habang nakatingin sa kisame. Kahapon lang, katulong ako sa malaking mansyon. Ngayon, nag-iisa ako sa maliit na kwarto. At ikaw anak, ikaw lang ang kasama ko. Minsan napapaisip siyang hanapin si Evan. Hindi para humingi ng pera, kundi para lang sabihin sa kanya ang totoo. Pero sa tuwing naiisip niya ang mukha ng lalaki, bumabalik ang gabing yon. Ang pagkalito, ang luha. At may resulta iyon sa isang desisyon. Mas mabuti nang hindi alam ng ama. Mas mabuti nang hindi sila magkakalala. Sa mata ng iba, kahinaan iyon. Pero para kay Lia, iyon ang paraan niya para protektahan ang anak. Isang araw, kailangan niyang bumalik sa health center para sa follow-up check-up. Maaga siyang pumila. Habang hinihintay ang tawag ng nurse, ubod ng kaba naman ang dibdib niya. Habang nakaupo doon, hindi niya alam na sa kabilang hallway, naroon si Evan. Nakasuot ng white coat, kausap ang ilang staff ng center as part of his volunteer rounds. Doc Evan, ito po yung list ng buntis na kailangan ng monitoring. Sabi pa ng midwife sa kanya. Kinuha niya ang list. Tiningnan niya. Pero hindi sumagi sa utak niya na maaaring naroon ang pangalang matagal niya nang hinahanap. Habang nagroronda siya,
Lumakad siya papunta sa OB section, dalang medical notes, at doon, halos mag-cross ang landas nila. Si Leah palabas ang pinto, hawak ang reseta. Nakayuko. Si Evan papasok, nakatingin sa chart. Naglakad silang magkasalubong. Halos dikit ang balikat. Pero dahil nakayuko si Leah at dahil nakatutok naman sa papeles si Evan, hindi sila nagkatinginan. Isang segundo lang, mas mabilis kaysa pagpitik ng ilaw. At kahit hindi nila alam, iyon ang unang pagkakataon na halos nagtagpo ang buhay nila mula ng gabi ng pangyayari. Pero hindi pa yon ang oras nila. Hindi pa yon ang tamang sandali. Pag-uwi ni Leah, hinaplos niya ang tiyan niya at ngumiti. Baby, malapit na tayo mag 7 months. Konting tiis na lang, ha? Hindi niya alam na sa habang sinasabi niya iyon, nasa health center pa rin si Evan, nakaharap sa window, nakatingin sa labas na tila may hinahanap. May tahimik naman na puwang sa pagitan nila. Isang puwang na puno ng tanong, hiwaga at pag-asa. At habang hindi pa sila nagtatagpong muli, may isang bagay na nag-uugnay sa kanila. Ang batang lumalaki sa tiyan ng babaeng minsang umiiyak sa dilim. At ang lalaking hindi tumitingin sa mundo sa parehong paraan mula nang mawala siya. Tahimik ang dining table ng pamilya Evan ng gabing yon. Hindi iyon ordinaryong katahimikan, kundi katahimikang puno ng tensyon, pagsinghot at pag-iwas ng tingin ni Evan sa mga magulang niyang seryosong nakatitig sa kanya. Nasa harap nila ang folder na naglalaman ng business proposal para sa arranged marriage. Isang pagsasanib ng kumpanya ng pamilya nila at ang malaking corporation ng pamilya Vergara. At kasama sa proposal, ang kasal nila ng anak na babae ng partner, si Clarice Vergara, dating ex-girlfriend niya na gustong bumalik sa buhay niya ngayon. Evan, simula ng ama niya na mabigat ang boses. Oras na para seryosohin mo ang responsibility mo sa kumpanya. Hindi pwedeng puro medical mission at kung ano-anong side work ang inuuna mo. Sumingit naman ng ina niya, halos hindi papigil. Ang kasal kay Clarice ang pinakamagandang hakbang. Maaayos ito ang image ng company, itataas ang stocks, at maganda sa public relations. Pero hindi doon nakatingin si Evan. Nakayuko lang siya. May hawak na cellphone na paulit-ulit niyang kinoko-check. Updates tungkol kay Leah. Mula sa PI, 0 leads. At sa huli, napabuntong hininga siya. Mom, Dad, hindi ko kayang pakasalan si Clarice. Natigilan ng dalawa. Ano? Halos sabay na tanong nila. Tiningnan ni Evan ang mga magulang. Ang dalawang taong nagturo sa kanya ng disiplina, ngunit hindi kailanman naturuan tumingin sa puso. I need to tell you something. Mahina pero matatag niyang sabi. Humugot siya ng malalim na hininga. May nabuntis ako. Tumamang mga salita sa hangin na parang palasong mabilis at palutong. Napatayo ang ina. Natigilan ng ama niya. What do you mean nabuntis? Bulalas ang ina. Sinong babae? I hope hindi empleyado. Katulong siya. Diretso ang sagot iyon. Walang paligoy-ligoy. Halos hindi naman makahinga ang kanyang ina sa gulat. Ang ama niya ay napatingin sa sahig. Parang pinipigil ang pagsabog ng damdamin. At nasan siya ngayon? Tanong ng ama. Tumango si Evan. Halos hindi makatingin. Hindi ko alam. You don't know, Evan. Paano ka nagiging responsableng adult if hindi ko maalala ang buong nangyari? Napakagat siya ng labi. Halatang nahihiya. Pero nakita ko ang pregnancy test niya. At umalis siya habang hindi ko alam ang sitwasyon niya. Napaupo ang kanyang ina. Hawak ang sentido. So, you're telling us, simula ng ama niya na mabagal at mabigat, na may nabuntis kang katulong at hindi mo maalala ang nangyari? And now, you're canceling a business marriage because of that? Tumaas ang tingin ni Evan. Diretso at hindi pa kailanman naging ganitong katatag. Yes, Dad. Hindi ko siya pwedeng pakasalan. Knowing may hinihingi ka sa akin na responsibilidad na hindi ko matatakasan. Lumakas ang paghinga niya. Hahanapin ko siya. Hahanapin ko ang bata. I cannot pretend na walang nangyari.
Natahimik ang buong dining room. Hindi nila alam sa loob-loob ni Evan, ang bigat ng sitwasyong ito ay hindi lang tungkol sa reputasyon, kundi tungkol sa babae na umiiyak sa dilim noong gabing iyon. Isang alaala na araw-araw siyang sinusundan. Hindi lang ito tungkulin bilang ama, ito ay tungkulin bilang tao. Evan, this is disaster. Halos pabulong pero puno ng pagkagalit ng kanyang ina. Alam mo ba kung ano magiging epekto nito sa kumpanya? Pero bago pa lumala ang sermon, sumingit ang ama. Let him finish. Napatigil ang ina. Anak, sabi ng ama. Ang pagkakamali, inaamin. At ang tao, inaako ang dapat akuin. Kung naniniwala kang ito ang tama, hindi kita pipilitin. Nagulat naman si Evan. Hindi niya inaasahan ang ganoong suporta. Pero ramdam niyang totoo iyon. Pero tandaan mo, dagdag pa ng ama, kapag ginawa mo to, wala nang atrasan. Tumango si Evan. Handa na ako. Kinabukasan, dumating sa mansyon ng pamilya Vergara kasama si Clarice, ang babaeng matagal nang pilit binabalik sa buhay ni Evan. Evan, bati ni Clarice na agad naman lumapit para humawak sa braso niya, pero umiwas siya. I need to say something, sabi niya na seryoso. I'm canceling the arrangement. Hindi ko kayang ipagpatuloy ito. Namilog ang mata ni Clarice. Are you serious, Evan? This marriage is important. Para to sa pamilya natin. No? Sagot niya na matatag. Para ito sa interes mo. Napatitig naman si Clarice. Nanlilisik ang mata. You're throwing away everything because of some maid? Imposible. She's beneath you. At doon kumulo ang dugo ni Evan. Don't talk to her like that. Malamig niyang sagot. She might be carrying my child. Halos mabitawan naman ni Clarice ang bag niya sa pagkagulat. You're ruining yourself. Sigaw niya bago nag-walk out. Pero sa sandaling iyon, hindi na iyon mahalaga kay Evan. Ilang araw matapos yung tanggihan ng kasal, nag-update pa ang PA niyang si Carlo. Sir, may info po kami. May nakita raw na babae sa palengke na kamukha ni Leah. Pwede nating puntahan. Tumibok ang mabilis ang puso ni Evan. Let's go. Pero pagdating nila sa lugar, pinag-antala sila ng dalawang lalaking hindi nila kalala. Humarang sa kanila. Nagtanong kung anong identity checks at inabot ng 2 oras bago pinayagang tumuloy. Pagdating nila sa puok, wala nang babaeng tinutukoy. At maya-maya lang may nag-text kay Carlo mula sa anonymous number. Sabihin mo sa boss mo, tumigil na siya. Hindi niya makikita yung hinahanap niya. Tumingin si Evan kay Carlo. Kanino galing yan? Sir, tauhan daw po yan ni Clarice. Nanginig ang panga ni Evan. She was stopping him. She was hiding information. She was blocking his search. At doon siya lalong nagpasya. Leah, kahit anong hadlang, hahanapin kita. Lumipas pa ang mga buwan at lalong naging mabigat ang pagbubuntis ni Leah. Habang papalapit ang araw ng panganganak, lalo lang siyang kinakabahan. Hindi sapat ang vitamins, hindi sapat ang pahinga, at hindi sapat ang pera. Isang umaga, habang nasa health center siya para sa check-up, napansin ng midwife ang sobrang pamamaga ng paa ni Leah. Nako Leah, hindi maganda to. Maselan ka talaga. Kailangan mo nagdalhin sa malaking ospital. Sabi ng midwife habang binabasa ang chart niya. Pero, magkano po bang kakailanganin ko? Tanong ni Leah. Halatang nanginginig. Public hospital to. Mas mura. May social service. Mas safe ka doon. Hindi iyon nakapagpa-relax kay Leah. Pero tumango siya. Ang iniisip niya, makakasama ba sa baby ang stress? 2 araw matapos ang check-up, nagpa-transfer siya. Sumakay siya ng jeep. Bitbit ang maliit na bag na may 2 damit, isang lumang kumot at ang mga papeles niya. Pagdating sa ospital, sinalubong siya ng amoy disinfectant, puting pader at mahabang pila ng mga pasyente. Pero hindi niya alam,
Ito ang parehong ospital na partner ng foundation ng pamilya ni Evan. At sa mismong araw na dumating siya, may nakapost sa tarp sa hallway. Maternal Health Mission, sponsored by Alfonso Medical Foundation. At sa ilalim ng pangalan, Evan Alfonso, MD. Napatingin si Leah at agad na napayoko. Hindi niya kayang makita ang pangalan na yon. Hindi na ako babalik doon. Bulong niya habang hinahaplos ang tiyan niya. Hindi dapat maging parte ng buhay natin si Sir Evan. Kinabukasan maagang dumating si Evan sa ospital. Dala ang staff ng foundation. Marami siyang kailangang asikasuhin. Media, donors at doktor. Pero kahit abala siya, iisa pa rin ang hindi nawawala sa isip niya. Si Leah. Wala pa ring balita ang PI. Wala pa ring lead ang driver niya. At ginugulo pa rin ni Clarice ang bawat impormasyon na nakakalapit sa kanya. Pero ngayong araw, kailangan muna niyang mag-focus sa hospital mission. Nasa antenatal ward si Leah. Hawak ang reseta ng doktor. Stable ang baby mo, Leah. Pero magpahinga ka, ha? Sabi pa ng OB. Tumango siya pero halata ang pagod. Paglabas niya ng kwarto, naglakad siya ng dahan-dahan. Hawak ang tiyan niya. Habang nasa hallway siya, papunta naman si Evan sa same floor, kasama ang admin. Doc Evan, may ilang buntis na kailangan pong ma-check ninyo personally. Sabi ng admin. Sure, let me see the charts first. Dinala siya sa maliit na nurse station. May nakapilang 3 chart sa mesa. Ang nasa ibabaw, chart ni Leah. Kinuha ni Evan ang unang chart. Pero hindi niya nabuksan ang folder nang biglang bumukas ang pinto ng ER extension. Doc, emergency incoming. Severe preeclampsia po, kailangan ng additional OB support now. Napalingon ng doktor. Doc Evan, kailangan ka namin. Sigaw ng nurse sa takot ang boses. Hindi na nagdalawang isip pa si Evan. Iniwan niya ang 3 chart sa mesa. Hindi man lang natignan ang pangalan sa ibabaw. Leah Hernandez. Ahatid ka na lang ang chart sa ibang doktor. Sigaw ng admin habang tumatakbo si Evan papunta sa emergency case. Kinuha ng assistant doctor ang chart at inilipat sa ibang OB. Hindi niya na binuksan. Hindi niya binanggit kay Evan kung kanino yon. At doon nagbago ang lahat. Habang tumatakbo si Evan papunta sa emergency room, dumaan naman sa hallway si Leah. Hawak ang reseta. Pagod, nakayuko. Nagkasalubong sila. Iisang linya ng ospital, iisang minuto. Pero si Evan, nakatingin sa pasyenteng hawak at nakatutok sa emergency. At si Leah, nakayuko. Lumalakad ng dahan-dahan. Hindi man lang tumitingin sa mga doktor na dumadaan. Hindi sila nagkatinginan. Hindi sila nagkaanuhan. Pero ang pangalan ni Leah ay literal nang nasa kamay ni Evan. Kung hindi lang siya tinawag sa emergency. Kung hindi lang dumating ang pasyenteng nangangailangan. Sa isang segundo lang, naglayo ang tadhana nila ulit. Pagkatapos ng check-up, pinauwi siya ng doktor. Habang naglalakad palabas ang ospital, mahigpit ang hawak niya sa tiyan niya. Baby, kaunting tiis na lang ha. Malapit na tayo. Hindi niya alam na ilang pintuan lang ang pagitan nila ni Evan kanina. Hindi niya alam na ang pagkakataong yon ang pinakamalapit nilang pagtatagpo matapos ang gabing nagbago ang buhay nila. Matapos ang emergency, nakaupo si Evan sa corridor. Pagod at pawis, pero may kung anong bumabagabag sa dibdib niya. Hindi niya alam kung bakit biglang parang may namiss siya. Parang may dapat siyang nakita pero hindi niya nakita. Bumalik siya sa nurse station para tingnan ang charts, pero wala na roon ang chart ni Leah. Nadala na ng ibang doktor. At si Evan, clueless pa rin. Hindi pa oras, hindi pa ngayon. Maalinsangan ang hapon nang biglang makarinig ng sigaw ang mga tao sa paupahan. Si Leah, duguan, manganganak na. Hawak ang tiyan, nakayuko si Leah. Nanginginig ang tuhod at halos hindi makahinga sa lakas ng contraction. Masakit! Masakit po! Halos mapapikit siya habang sinusuportahan ng 2 kapitbahay. Taxi, bilis! Kailangan nating isugat sa ospital. Nang sumunod na contraction ay halos matumba siya. Hindi na kaya ng kanyang binti. Niyakap niya ang tiyan na parang may pinapakalma. Baby, konti na lang, huwag kang bibitaw. At sa loob ng 5 minuto,
Nasa biyahe na sila papunta sa public hospital kung saan siya regular na nagpapacheck up. Iyong hospital na partner ng foundation niya, ng lalaking pinipili niyang hindi harapin. Pagdating sa ER entrance, sinalubong sila ng dalawang nurse. "Labor, 8 months, history, high risk," sigaw ni Aling Martha. Halos hindi marinig ni Leah ang paligid. Ang tanging malinaw ay ang kirot at panginginig sa buong katawan niya. "Miss, anong pangalan mo?" Hindi siya agad nakasagot. Leah Hernandez." Nakasunod sa stretcher ang midwife at ang kapitbahay, sabay pasok sa maternity wing. At doon sa kabilang hallway, nandun si Evan, kausap ang head nurse tungkol sa maternal kits at mga high-risk patient. Sa koridor, "Doc, ito po yung list ng mga pasyente under foundation coverage," sabi ng head nurse. Inaabot ang clipboard. Evan scanned through it. Absent-mindedly, wala naman siyang inaasahan. Pero isang sigaw mula sa kabilang dulo ang kumubog sa pandinig niya. "Hernandez, bilisan niyo, nagle-labor na si Hernandez." Natigilan si Evan. Hernandez. Parang bumabalik ang tunog sa tenga niya. Parang humigop ng hangin ang paligid. Hernandez. Ang apelidong matagal niya nang inuulit sa isip. Ang apelido ni Leah. Napalingon siya agad. Sa dulo ng koridor may stretcher na paparating. Nagdala ng mga staff. May umiiyak, may humihingal, at sa stretcher nakahiga si Leah. Dumaan ang stretcher sa harap niya. Hindi agad nakatingin si Leah. Nakapikit siya sa sakit. Umiiyak, nanginginig. Pero nang ayusin ng nurse ang kumot sa bandang binti niya, lumitaw ang balat. Isang maliit na birthmark sa kanan niyang hita. Isang marka na nakaukit sa utak ni Evan mula sa gabing hindi niya malimutan. Isang marka na ilang ulit niyang sinubukang alalahanin sa panaginip at imahinasyon. At ngayon, narito iyon, nasa harap niya. Tumigil ang mundo ni Evan. Hindi niya narinig ang sigaw ng nurse. Hindi niya narinig ang pag-iyak ni Leah. Hindi niya narinig ang pag-utos ng mga doktor. Ang malinaw lang, siya ito, si Leah. Si Leah ang kasama ko noon at ang batang pinanganak niya. Baka anak ko. Lahat ng alaala ay bumalik. Ang gabing lasing siya, ang pagkalito, ang pagkapit niya sa isang babae, ang pag-iyak na sa dilim, ang umagang hindi niya naaalala ng buo, at pagkatapos, ang pregnancy test, ang biglaang pag-resign ni Leah, ang pagkawala niya, ang buwan-buwan ng paghahanap niya. At ngayon, nasa harap niya na ang katotohanan. Hindi lang siyang naghirap. Hindi lang siyang naghanap. Hindi lang siyang lumayo. Si Leah ay nag-iisa, buntes at nanganganak. At hindi niya alam na hinahanap siya ni Evan mula pa noon. "Excuse me," sigaw ni Evan habang sinusundan ng stretcher. "Doc, bawal dito, sterile area." Awat ng nurse. Pero hindi niya iyon narinig. Pinilit niyang sumabay kahit bawal. "Leah," unang beses niyang muling binigkas ang pangalan. Lumabas iyon na pabulong. Halos pumutol sa lalamunan. Hindi siya lumingon. Walang nakarinig. Si Leah wala sa sarili sa sobrang sakit. Hindi alam na ilang pulgada lang sa likod niya ang lalaking iniwasan niya. Dinala si Leah sa labor room 3. Isinara agad ang pinto. At si Evan naiwan sa labas. Pero hindi sapat iyon para tumigil siya. Lumapit siya agad sa head nurse. "Miss, anong pangalan ng pasyente?" Mabilis, diretso, nanginginig. Tumingin ang nurse na medyo nagtataka. "Sir, bawal pong magbigay ng..." "I am the foundation doctor assigned today. I need her chart. Now." Nakilala naman siya ng nurse. Mabilis itong sinabit ang folder. Binuksan niya ni Eva na halos nanginginig ang daliri. Name? Leah Hernandez. Age? 23. Status? High risk, 8 months pregnant. History? Former domestic worker. Emergency contact? None. Napapikit si Evan. Parang binigyan siya ng suntok sa sikmura. Wala siyang kaagapay. Wala siyang kasama. Walang tumutulong sa kanya. At ngayon, nasa loob siya. Lumalaban para mabuhay. At ang batang iyon, posibleng anak niya.
Nilingon ni Evan ang pinto ng labor room. Nakabukas ang maliit na salamin sa itaas. Nakikita niya ang mga nurse na naghahanda. Nakikita niya si Leah, umiiyak, humihingal. At doon niya binitiwan ang huling pagdududa. Siya nga. Siyang hinahanap ko. Humawak siya sa dibdib niya, mahigpit. At nanganganak siya ngayon. Sa anak namin. At kahit bawal, kahit mapapagalitan, kahit wala siyang karapatang makialam, hindi na siya aalis. Hindi niya na kayang iwan ulit si Leah. Hindi niya na kayang hayaan na mag-isa pa ito. Lalo na sa pinaka-dangerous na sandali ng buhay niya. Tahimik ang ward matapos ang mahabang oras ng labor ni Leah. Pagod na pagod siya. Nangihina, ngunit may kakaibang gaan sa dibdib dahil narinig niya ang unang iyak ng kanyang anak. Isang maliit na batang lalaki. Malusog at agad na inilagay sa dibdib niya bago dalhin sa nursery. Ngayon, nakahiga si Leah sa kama. Nakakumot, nakapikit pero hindi tulog. Ramdam niya ang mga tahi, ang pagod at ang bigat ng mga araw na pinasan niya mag-isa. Pero higit sa lahat, ramdam niya ang takot. Dahil alam niyang nasa parehong ospital si Evan. Hindi niya alam kung nakita ba siya nito, kung alam ba niyang siya ang ama. Kung haharapin ba siya nito. Habang tahimik siyang nag-iisip, may dahan-dahang lumapit sa pintuan. Maingat, parang nagdadalawang isip. Parang may kinakatakutan. At doon lumitaw si Evan. Hawak ang doorknob, nakasilip muna, tsaka dahan-dahang pumasok. Napatigil si Leah. Nanigas ang buong katawan niya. Si Evan na ilang buwan niyang pilit kinakalimutan. Si Evan na nagbigay ng trauma at takot. Si Evan na ama ng anak niya. Pero ang lalaking nasa harap niya ngayon ay hindi ang dating malamig na CEO. Hindi ang brusko. Laging seryoso. Laging may iniisip. Ang taong pumasok ay parang ibang version. Pagod, nakayuko, at halatang kinakabahan. Leah, mahina niyang sabi, halos pabulong. Hindi naman sumagot si Leah. Tinitigan lang niya ang kumot sa tuhod niya. Lumapit si Evan ng isang hakbang pero huminto muna. Para bang hinihintay kung tatanggihan siya ni Leah. Gising ka na ba talaga? O gusto mong pumalik ako mamaya? Malumanay ang tono. Walang yabang. Walang utos. Walang hint ang pagiging boss. Sabihin mo na. Sagot pa ni Leah na mahina rin. Huminga ng malalim si Evan. Tumabi sa gilid ng kama pero hindi na upo. Nakatayo lang. Matagal na kitang hinanap. Panimula niya. Napatingin si Leah. May halong gulat at pagkairita sa mata niya. Kita ko sa quarters mo yung pregnancy test. Tuloy niya na diretsyo pero mabagal. Parang tinatansya ang reaksyon ni Leah. Hindi ako sigurado noon. Hindi ko alam kung ako ba o nagkamali lang ako ng akala. Pero hinanap kita. Lahat ng agency kinausap ko. Lahat ng contact, tinawagan ko. Napakurap si Leah pero hindi nagsalita. At nang nakita kita kanina, nang dinala ka nila sa labor room, nanikip ang boses ni Evan. Nawala lahat ng duda ko. Humawak siya sa dibdib niya. Leah, alam kong ako ang ama. Tumulo ang luha ni Leah. Hindi niya alam kung galit, takot o pagod ang dahilan. Hindi man lang siya lumingon kay Evan, pero hindi na kailangan. Narinig niya na ang paghina ng hininga nito. Parang natatakot na siya ang magsisigaw, magtataboy o magwawala. Pero hindi yung ginawa ni Leah. Tahimik lang siyang umiyak. Hindi ko sinasadya. Mahinang sabi ni Evan na bakas ang guilt. Hindi ko dapat hinayaan ang sarili ko na malasing ng ganon. Hindi ko dapat inakala na ikaw ang ibang tao. Hindi ko dapat hinata ka papasok sa kwarto. Hindi dapat nangyari yun, Leah. Napahawak naman si Evan sa ulo niya. Parang hindi alam paanong itama ang lahat. Hindi mo naman kasalanan na lasing ka. Bulong ni Leah. Basag ang boses. Pero ako, natakot ako. Natakot akong sabihin. Natakot akong masira ang pangalan mo. Natakot ako sa trabaho. Natakot ako sa lahat. Huminga ng malalim si Evan. Tumingin sa kanya.
Hindi mo dapat pinasan mag-isa yon. Hindi mo dapat tinakasan yon. Ako dapat ang humingi ng tawad. Ako dapat ang humarap. Ako ang may kasalanan. Tahimik lang si Leah. Leah, lumapit si Evan, isang hakbang lang. Hindi ko alam kung papayag ka pa, pero gusto kong akuin ang bata. Hindi dahil sa obligasyon ko, hindi dahil sa kahihiyan, pero dahil gusto ko. Gusto mo? Inulit pa ni Leah na hindi naman makapaniwala. Oo, sagot ni Evan na diretso pero may lungkot. Kung papayag ka, gusto kong maging tatay niya. Hindi ko hihinga na maging magkasama tayo. Hindi kita pipilitin sa kahit ano. Pero ako ang tatay at hindi ko hahayaang lumaki ang anak natin na walang ama. Natigilan naman si Leah. Isang malaking parte niya ang takot pa rin. Pero may isa ring parte na ilang buwan ng pagod, gutom at umiiyak mag-isa. Na natutunang mapagod sa pag-iisa. Kung gusto mo siyang akuin, mahinang sabi ni Leah, hindi kita pipigilan. Parang nabunutan ng tinik si Evan. Nakatayo lang siya, pero halatang bumagsak ang bigat sa balikat niya. Gagawa tayo ng DNA test para formal, sabi pa ni Evan. Pero kahit anong resulta, hindi ako aalis. Napatingin si Leah. Hindi niya inaasahan yon. Hindi ako aalis. Ulit pa ni Eva na mas mariin. Kahit ayaw mo pa sa akin, kahit hindi mo ako mapatawad ngayon, kahit hindi ka pa handa. Basta gusto ko maging tatay at gusto kong tulungan ka sa paraang hindi makakasakit sa'yo. Lumapit si Evan sa foot ng kama pero hindi niya hinawakan si Leah. Binigyan niya ng espasyo. Tutulungan kita magtayo ng maliit na food business. Karinderya, online selling, ano man ang gusto mo. Ayokong iasa mo sa mansyon na sa akin ang buhay mo. Gusto ko meron kang sarili. Sariling pera, sariling lakas. Napahawak si Leah sa kumot niya. Hindi niya alam kung paanong tatanggapin ang lahat ng sabay-sabay. Evan, bulong niya. Hindi ko pa alam kung paano magtiwala ulit. Tumango si Evan. Hihintayin ko yon. Pagkatapos ng 2 taon, mainit ang hapon sa parke. May batang 2 taong gulang na tumatakbo sa pagitan nila. Masayahin, malusog, may ngiti na kapareho ng kay Evan. Si Leah may maliit ng food cart business. Mas confident, mas payapa. Si Evan naka-t-shirt lang. Hindi na CEO vibe. Isang simpleng tatay na habol ng habol sa anak nila. Evan, dahan-dahan! Tawag pa ni Leah. Napahinto naman si Evan, ngumiti sa kanya. May dala siyang maliit na kahon. Leah, tumigil siya sa harap niya. Hindi nakaluhod, hindi grand gesture. Simpleng tanong lang. Pwede ba ako maging parte ng buhay mo? Hindi lang bilang tatay. Hindi naman sumagot si Leah, pero ngumiti siya. Mahina, pero totoo. Pwede, pero dahan-dahan lang. At ngumiti rin si Evan. Isang ngiti ng lalaking handang maghintay. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!